Pakiusap, kailangan ko ng tulong mo. Huwag pakiusap, makinig ka. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ano? Ikaw? Hindi, buong gabi na tayong ganito. Paano ka puno pa ng lakas? Sino ka talaga? Nasaan ako? Anong ginawa mo sa akin? Hoy, maganda. Kagabi, may naglagay ng gamot sa inumin mo. Ang tapang mo, nakipag-inuman ka pa. Tayo'y nagtagay ng alak, tapos ipinilit mo pa ang sarili mo. Impossible. Hindi ko gagawin yon. Ako naman, Clara Davis. Ako ang magdedesisyon kung sino pakakasalan ko. Simula ngayon, ikaw ang magiging asawa ko. Hoy, sabihin mo, paano ka mananagot? Inabuso mo ako, tapos ako pa mananagot? Hindi po. Ibinigay ko na ang pinakamahalagang bagay. Sa buong buhay ko, hindi ka lang mananagot, sinasaktan mo pa ako. Ang mga babae talaga ay laging may drama. Talagang salbahe ka. Kailan mo itinago iyang patalim? Wala kang pakialam. Hindi mo ako kailangan payagan. Pwede ba, magdamit ka muna? Papatayin kita. Mahal ang tela na to. Huwag mong ipamigay, sayo na. Ang nangyari kagabi, panatilihin mong sikreto. Kung hindi, babalikan kita. Ang galing ni Ethan. Walang kupasang husay. Ang detalyadong estatwang Jade. Natapos sa 5 minuto. Talagang, Ethan, ang galing mo'y katulad ng maalamat na artisan, ang hari ng dragon sa mundo ng Jade. Sige na nga. Mag-ingat kayo, balang araw kayong, mapupuri niyo ako ng husto. Oh, tatay. Sino ang may gawa? Sino ang gumawa nito? Gaganti ako. Gaganti talaga ako. Ito ay isang tao. Nabunyag ang pagkakakilanlan kong hari ng dragon. Kaya lumabas ang mga kalaban. Anak kong Ethan, mula ngayon, ikaw na ang bagong hari ng dragon. Ay pangako mo sa akin, mabubuhay kang maayos. At di ibubunyag ang pagkatao mo. Pangako mo yan, anak. Pakiusap, pangako mo. Tatay. Tatay, sino ang may gawa? Ethan, takbo. Takbo na. Bilisin mo. Tatay, huwag po. Alis na. Tatay. Ethan, anong tinitingnan mo? Ang tagal mong nakatitig. Hari ng dragon na Jade token. Ethan, ikaw ba talaga ang Dragon Key? Ang maalamat na Dragon Key? Anong pinagsasabi mo? Kung ako ang Dragon King, pupunta pa ba ako sa Viridian City para magtayo ng maliit na stall at magnegosyo? Hindi naman siguro. Sa puso ko, Ethan, mas kamangha-mangha pa sa Dragon King. Tama, eksakto. Ah, oo nga pala. Ethan, kanina sa labas ng tindahan natin, parang si Miss Davis galing Greenhaven Village. Nagkakamali ka. Hindi. Naalala ko, si Miss Davis nga, mula sa Davis family. Narinig ko pa nga rin, na nakita si Miss Davis na may kasamang lalaki doon sa eskinita, naghalikan. Tama, parang, malapit sa Jade Haven Studio. Si Clara Davis ba yan? Hindi ko alam. Impossible, boss. Hindi mo kilala si Clara Davis? Siya ang pinakamagandang babae sa Viridian City. Sino kaya ang lalaking magugustuhan ni Clara Davis? Ang swerte naman niya. Hindi ko talaga alam. Kagabi kasi, naghalikan sila nung isang tao. Sa eskinita, naghalikan sila. At bigla na lang, nawala sila. Boss, kagabi, nagtitinda ka ba sa eskinita? Yung nakipaghalikan kay Clara Davis. Ikaw yon, di ba? Tigil na sa kalokohan. Paano magiging si Ethan? Nagaya ng sinasabi mong klaseng tao. Na, paano magluloko ang boss sa ibang babae? Kung ginawa niya, siguradong hahanapin niya si Audrey.
Pero pag-usapan nga natin, Ethan, bakit mayroon kang pabango ng babae sa katawan mo? Anong amoy ng babae? Nagkakamali ka. Tingnan mo, pasa sa leeg. Ethan Miller, ano ba talagang ginawa mo kagabi? Anong pasa? Malinaw na ito eh. Kagat ng lamok. Na, tama ka talaga. Sige na, Audrey. Sisira mo damit ko. Wala akong pakialam. Titingnan kita sa bahay. Sa liwanag ng araw. Ano bang tinitignan mo? Susuriin lang kita. Wala nang ibang gagawin. Try check ko lang. Alam mo naman. Nandito na si Miss Davis. Miss Davis, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? May hinahanap ako. May hinahanap. Sino ba? Narito ako. Nandito ako para sa kanya. Binibining Davis, ano ba ang dahilan ng pagpunta mo dito sa lugar na ito? Naghahanap ng isang tao. May hinahanap ka. Sino ang hinahanap mo? Nandito ako. Clara Davis, ang mahalagang kasal na ito ay inayos para sa iyo ng ating angkan. Matagal ko itong inesikaso para makuha ang bihirang pagkakataon. Maghanda ka na ng iyong gamit sa umagang-umaga bukas. Aalis ka na sa baryo para magpakasal. Hindi, ang pagpapakasal ko. Ako mismo ang magdedesisyon. Kalokohan. Dahil tinututulan mo ang desisyon ng baryo, huwag mong sisihin ang sarili ko. Sa pagpapatupad ng tuntunin. Maging ang mahigpit na alituntunin o mga pagsubok, tatanggapin ko lahat. Nandito ako para sa kanya. Bakit si Ethan? Wala kayong pakialam. Nasaan na siya ngayon? Oy, boss. Hoy. Huwag kang magtatago. Espesyal na hinahanap ka ni Binibining Davis. Nandito si Binibining Davis para sa'yo. Lumabas ka na. Narinig ko ng malinaw ang sinabi mo. Binibining Davis, di ba? Di ba? Halos hindi kita nakilala nang nakaayos ka. Nandito ka para sa hilaw na jade, di ba? Mamili ka ng gusto mo. Aalis na ako. Hindi ako bumibili ng jade. Ikaw lang ang hinahanap ko. Binibining Davis. Kaninang umaga, hindi ba ako nagpaliwanag ng maayos? Ang nangyari sa atin ay isang magandang pagkakamali. Maganda? Oh, pagkakamali. Ethan Miller. Ayon sa banal na batas ng baryo, ikaw ang una kong lalaki. Maliban na lang kung mamatay ka, dapat kang pakasalan ako. Binibining Davis, anak ka ng punong bayan ng Greenhaven. Samantalang ako, ay isang maliit na tindero mula sa baryo. Gusto mo akong pakasalan? Malinaw na, ginagamit mo lang ako. Ayoko sa mga komplikasyon. Hindi kita ginagawang panangga. Kailangan ko lang, natulungan mo ako sa pagsubok ng angkan. Ano ang ibig mong sabihin? Ayokong makakitang umiiyak ang babae. Oh, arog ko. Sige na nga, ngayon hindi mo na makikita. Ikaw talaga. Gago ka, hindi na kita ulitin. Para na akong nababoy ng baboy kagabi. Boss, hindi mo ba talaga tutulungan si Miss Davis? Boss, narinig ko, mahigpit ang mga batas sa Greenhaven Village. Kapag may nangyari sa kasal na hindi pa ikinasal, ihahayag ang kahihiyan mo at ipapatapon. Tatanggalin pa sa lahi. Ethan, ang mga batas dito, napakahigpit talaga. Sige na nga. Magtrabaho na kayo. Bilisan nyo na. Kukuha ako ng hilaw na jade. Bantayan mo ang tindahan. Siguradong magwawalis ako ng 3 araw. Talagang hindi si boss. Kukuha ng hilaw na jade. Sigurado maghuhugas ako ng medyas ng 5 araw. Talagang pupunta si boss kay Miss Davis. Akala mo ang talino mo, tumahimik na kayong lahat. Clara Davis na taga Greenhaven Village ay tahasang sumuway sa batas. Ayon sa patakaran ng angkan, dapat niyang lampasan ng 3 pagsubok. Kaya ngayon, magsisimula na ang mga pagsubok. Angus, ikaw ang direktang kalaban ni Clara. Opo, Lolo. Angus, siya ang henyo ng bagong henerasyon. Sa murang edad pa lang, nanalo na siya ng 5 Jade Appraisal Competition. Isa pa, siya ay apo ni Elder Thompson at tagapagmana ng mga aral nito. Pangkaraniwan lang si Clara. Siguradong matatalo siya ngayon. Naku Clara, sa murang edad mo, bakit ka sumalungat sa pinuno? Hindi ba't naghahanap lang siya ng gusto? Handa na ako ngayon. Mabuti. Magsisimula na ang pagsubok. Unang pagsubok, pagkilala sa Jade. Ni kamay ng party, maaaring hawakan ng Jade. Umaasa lamang sa visual inspection, aalaga ang Jade. Kapag ang bato ay pinutol, ang isa na may mas mahalagang piraso na nanalo. Ngayon nagsisimula ang pagsubok. Ang unang ikot, Jade Appraisal. Bakit ang Jade Appraisal? Naaalala ko Angus, ay pinakamahusay sa pagputol ng bato, hindi pag-aalaga ng Jade.
Ginawa ko ang aking pagpipilian. Magandang kalidad, nagkakahalaga ng halos 20,000 dolyar. Siya ay may ilang kasanayan, ngunit hindi gaano. Clara, basta sumuko, bilang miyembro ng Greenhaven Village, at anak na babae ng chieftain, ang iyong tungkulin na magdedikar sa village. Iyon ang iyong responsibilidad. Maaari kong dedikasyon ang aking sarili sa clan, ngunit hindi ko ito gagawin para sa iyong sariling interes. Ito marahil ay may malaking craft, walang mabuti. Ang isa na may sariwang balat, maaaring magbigay ng berding jade, panatilihin ko ito sa isip. Ang balat ng isa na ito, mukhang masyadong tulad ng manipis na balat na jade. Pinili ko. Ito. Mawawala siya. Mangyaring pinutol ang bato. Hanggang iyon, Waxy Icy Verde na may floating patterns. Ang resulta ng pagputol ay medium grade, nagkakahalaga ng 20,000 dolyar. Clara, pinutol ko na ang minahan. Ano ang tungkol sa'yo? Ito ay isang tuyong berdeng uri na may matinding kulay. Walang translucency. Ang halaga ay 3,000 dolyar. Miss Davis, tila nawala ka. Paano yon, Clara Davis? 2 ikot ay nananatili. Gusto kong Dahil kayo, stubborn, huwag masisisi sa akin, walang kalupitan. Ang ikalawang pagsubok na ito, gagawin kita, nagsisisi sa paggawa ng desisyon na ito. Ang ikalawang pagsubok ay Jade Carven. Isa bawat isa ay bibigyan ng parehong material. Magkakaroon ka ng parehong oras. Sinong kinukuha ang pinakamagandang piraso? Nanalo. Halika, ako ay ganap na handa. Clara, bakit ginagawa mo ito? Bilang miyembro ng village, upang dedikasyon ang iyong sarili sa village, iyon ang iyong karangalan, dapat kang maging masaya tungkol dito. Hindi mo isipin hindi ko alam kung ano ang plano mo. Kapag ako ay kasal off, ang nayon ay sa iyong kontrol. Hindi ko papayagan sa iyo na makawala ito. Hindi mo alam ang iyong sariling mabuti. Pagkatapos ay gagawin ko kita, mawala, para sa ikalawang jade carving trial na ito. Magkakaroon ako ng aking mas batang kapatid na lalaki, Gordon. Ito talagang siya. Bakit Gordon? Sinasabi nila si Gordon trained sa ilalim ng Dragon King at may pamamaraan ng pag-ukit ng bato na may talent. Likha ng bato na may talent. Anong kasanayan iyon? Gordon inherit ang Dragon Kings. Mga kakaibang pamamaraan. Ang kanyang lakas ng pulso ay napakalawak. Siya ay wala. Peer rival. Sa oras na ito, talaga bang nawawala ako? Ang pagsubok ng Jade Carven. Simula. Paumanhin, ang aking lakas ng kamay ay mahusay. Nag-flash ka ba ng mga chips? Okay ka ba? Ano ang nangyayari? Sinira mo ang jade at pinsala ang mga tao. Ganap kang nakakahiya. Ang aming mga lubusan mong binaboy ang dignidad ng iyong mga ninuno. Sino ka ba para magsalita ng ganyan sa akin? Ako'y isang simpleng, may-ari ng munting tindahan ng jade. Haha, isang hamak na mangangalakal lang ng bato ang katayuan mo. Bukod sa pagtitinda ng hilaw na jade, marunong din akong mag-ukit. Wala akong pakialam kung nagbebenta ka o nag-ukit. Ano, ikaw ang magtatanggol sa kanya? Tama. Isang karaniwang tindero ka lang na makikita saan mang baryo. San mo nakuha ang ideya? Matutulungan mo si Clara. O, huwag ka nang gumawa ng gulo. Bakit ka nandito? Di mo ba sinabing hindi ka pupunta? Dinala ko ang iniwa bagay sa aking lugar. Ito'y pagsubok ng aming angkat. Kung makikialam ka, mapaparusahan ka. Umalis ka na. Gustong umalis? Huli na, ayon sa tuntunin ng angkan, sinumang makikialam at makakaabala sa pagsubok ay puputulan ng binti at itataboy bilang parusa. Gordon, hindi niya sinasadya ang pagpunta. Pwede mo ba siyang palayain? Ganito na lang, ikakasal ka rin naman, bago ka magpakasal. Magpalipas ka muna ng gabi sa akin. Walang hiya. Huwag kang mag-alala, maasahan mong ipagkakatiwala ko ang lahat sa akin. Si Gordon at Angus ay mga apo ni Lolo Thompson. Kanila ang tunay na teknikang minana sa kanya. Di mo sila matatalo. Umuwi ka na. Dahil nandito na ako, hindi na ako alis. O sige na, Clara Davis, tandaan mo ang dalawang bagay. Una, ang lalaking nakatayo sa ay napakalakas. Pangalawa, huwag mong kalimutan ang una. Ang ikalawang pagsubok na ito, ako na ang hahalili sa kanya. Ano, gusto mo siyang pagtangkaan? Hahaha, hindi mo ba nakikita isang hiwa na lang ang natitira? Sinasabi mo ba, kaya mo akong talunin sa isang hiwa? Ano, natatakot ka na ba talaga? CJ, maaari ka namang makipagkumpetensya, pero kapag natalo ka, kukunin ko ang isa mong kamay. Huwag mong payagan. Si Gordon ay tinuruan ng Dragon King sa pag-ukit ng jade. Hindi mo siya matatalo. Kung matalo ka, dapat kang humingi ng tawad sa ginawa mo. At lumuhod ka sa harapan niya para aminin ang pagkakam. Totoong pinaglalaban niya ako ngayon. CJ, ang pustahan ay pustahan. Magsimula na tayo agad. Wala na akong pasensyang nakunin ang kamay mo. Ganoon ka ba katatat na talagang hindi ka matatalo? Hindi ako matatalo, taglay ko ang tunay na aral ng Dragon King. Maliban kung mismong Dragon King ang dumating, hindi ako matatalo. Sinabi mo yan. Ngayon, tuparin mo ang pangako mo.
Ethan Miller, hindi mo kailangang gawin ito. Kapag natalo ka, pupuputulin nila ang isa mong kamay. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Paalala ko lang, isang hiwa lang ang meron ka. Kapag natalo ka, mapuputol ang kamay mo. Para sa katulad mo, isang matapang na hiwa ay sapat na. Ang kapal ng mukha, isang hiwa. Akala mo mauupit mo ang buong jet sa isang hiwa lang. Kung magawa mo yan, tatawagin kitang tatay. Hindi ko kailangan ng anak na katulad mo. Ito ay Naku po, walang kagalaw-galaw. ano bang inaasahan ko? Puro salita lang pala, walang gawa. Hindi man lang gumalaw ang bato. Baka nahiwa mo ang jade nang hindi sinasadya. Ah, hahaha. Ethan, ano ang nangyayari? Huwag kang magmadali. Hintayin natin. Impossible. Hawak ng dragon, kapit ng crane. Impossible. Sino ka ba? Nasabi ko na sa'yo, isa lang akong tindero ng jade. Maliit na negosyante lamang. Ikaw magsalita ka. Kuya, ayos ka lang ba? Natalo ako. Tuparin mo ang pangako mo. Nasaktan ng kapatid ko. Pagbigyan mo naman siya. Patawarin mo na siya ngayon. Nang siya'y mandaya at saktan si Miss Davis, nag-isip ka bang palayain siya? At sino ka ba para magmalaki, Hija? Bakit kita pagbibigyan? Nasa barangay Luntien tayo. Marami kaming tao rito. Kapag may nangyari sa kapatid ko, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Nanggugulo ka. Pasensya na, hindi ako takot dyan. Sandali lang. Ano ba to? Sinaktan mo ang bata. Ngayon ang matanda naman. Clara, huwag mong kalimutan. Nasa pagsubok ng angkan tayo ngayon. 3 yugto mayroon ang pagsubok. Kahit manalo ka ngayon, pantay pa rin ang laban. Di ka pa nakakapasa sa pagsubok. Opo, naiintindihan ko. Ethan Miller, ano ang ginawa mo? Gusto mong patawarin siya. CJ, kapag pumasa si Miss Davis, hindi mo siya mapipiling magpakasal. At higit sa lahat, ilalabas mo ang nasa likod nito. Sige na nga. Simulan na ang pangatlong yugto. Ang pangatlo, yugto ng pagsubok, pagputol ng jade. Ang makakagawa ng pinakamahalagang jade, ang mananalo. Nahasang saktan ang kapatid ko. Papanagutin kita ng matindi. Ganoon din sa akin. Sinisiraan mo ang mga tao. Hindi kita palalampasin. Ang mga bakol ng hilaw na jade ay kanina lang kinuha. Walang nakakalikot dito. Ang ilang mga ito, na buong buhay nagtrabaho sa minahan. May galing talaga sa pagputol ng bato at may malawak na karanasan. Kumpiyansa ka ba? Kahit ang pantas di makapagsuri ng hilaw na jade. Swerteng mas magaling pa ako sa pantas. Di ko dati napansin. Ang lakas pala ng kayabangan nitong lalaking to. Kuya, 20 taon na ako sa minahang. Ito, kilala ko bawat ugat ng jade dito. Anong uri ng hilaw na jade ang magbibigay ng anong klase? Alam ko ng husto. Mas mababa ang kalidad ng pinili mo. Matatalo ka talaga. Ah, ganoon ba? Gusto kong makitang. Anong makukuha mo dito? Saka kita paaminin sa pagkatalo mo. Deep Pool Green. Ito'y water type na jadate, sibuyas pusong berde, kilala rin bilang deep pool green, pinakamataas na klase ng jadate. Talagang natalo ka na, ganoon ba? Nganga kang mabuti, at tingnan mo. Berde. Lumalabas ang berdeng kulay. Imperial Green. Ano yan? Impossible. Paano mo nakuha ang Imperial Green? Ethan Miller, ang galing mo. Pinakamahal na uri ng jadate ito. Talo na sila. Madali lang. Ang naputol ko'y glass grade Imperial Green Jadate. Natalo ka sa round na to. Paano mo nagawa? Isang maliit na tindero. Paano nakapagputol ng mas magandang Jadate kaysa sa akin? Impossible. Talagang imposible. Matanda Thompson. Sa 3 clan trials, 2 panalo na kami. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Clara, binabati kita sa pagpasa sa clan trials. Mula ngayon, hindi na kita pipilitin magpakasal. Ano pa? Sino ang nasa likod nito? Sasabihin ko na.
Di mo kaya kalabanin ng taong ta. Si Sarah Miller ang may plano ng lahat. Sarah Miller. Ethan Miller, pakiusap hinto. Binibining Davis, ikaw ang humiling ng tulong para sa clan trials. Ngayong tapos na ang pagsubok, bakit mo pa rin ako sinusunda? Tinulungan mo ako sa pagsubok. Nais kitang pasalamatan. Hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. Ang Pangulo ng Jade Guild ay malaking problema. Hindi na ako makikialam pa. Naiintindihan mo, ito na ang huli nating paala. Tapos na tayo rito. Ikaw. Ethan Miller, ikaw. Pinilit mo ako. Tita Carol, nakauwi rin ako. Clara Davis, ikaw pala. Bakit ka nandito? Sino ang nagpasok sa'yo? Walang hiya, paano ka nagsasalita? Nagpunta pa si Clara, dala ng regalo. Marami pa siyang bitaminang dinala, dapat mas galang ka sa kanya. Pero, hindi, Tita Carol. Siya, hindi ko alam ang sasabihin. Nasabi na ni Clara sa akin, ang lahat tungkol sa inyong dalawa. Ethan, bilang lalaki, dapat panagutan mo ang lahat. Tita Carol, tungkol dito, biktima rin ako. Ako. Katarantaduhan. Ganyan ba ang salita ng isang tunay na lalaki? Nagtatago ka sa responsibilidad. Mahal na Tita Carol. Tama naman si Ethan sa kanyang sinabi. May pananagutan din ako sa sitwasyong ito. Kung ayaw niya talaga, mas mabuting kalimutan na lang natin. Clara, huwag kang mag-alala. Tungkol dito, nasa likuran mo si Tita Carol. Tita Carol, ang bait mo sa akin. Hindi, Tita Carol. Anong uri ng pangkukulam ang ginawa niya? Ako ang iyong pamangking kadugo. Huwag kang kumampi sa iba. Walang hiya ka. Ang lahat ng sinabi ko sa samahan pa lang ba sa kabilang tenga? Tita Carol, huwag po kayong magalit. Kung ayaw niya ako, aalis na ako. Pakikuha po ang mga bitamina, pang-alaga ng inyong kalusugan. Nako, anak. Huwag kang magmadaling umalis. Gago. Marami nang ginawa si Clara, may puson ka pang paalisin siya. Tita Carol, nakalimutan mo na ba ang tunay na dahilan kung bakit tayo nandito? Hindi, naalala ko. Pero hindi pwedeng mabuhay sa nakaraan. Ang espiritu ng magulang mo. Ayaw kang magdusa ng ganito. Naiintindihan ko. Maaari kong kausapin si Sarah Miller para matulungan kayo, pero pagkatapos nito, wala na tayong utangan. Sang-ayon ako. Pero ito ay personal na bagay ko. Gusto ko ring sumama. Para kang isang maliit na sisiyo, mas mabuti pang manatili ka na lang sa bahay. Sumang-ayon si Tita Carol. Ako talaga ang sasama. Hindi mo ako may iwan. Ang sabi kong hindi, ibig sabihin hindi. Manatili ka na lang dito. Kung pupunta ka doon, madidistract ako sa pag-aalaga sa'yo. Ang hirap naman nito. Naku, Tita Carol. Inaapi niya ako, Tita Carol. Ethan, huwag mong apihin si Clara. Kung gusto ni Clara sumama, payagan mo na siya. Sa lakas mong ito, natatakot ka bang hindi mo siya mapoprotektahan? Tita Carol, Eksakto. Sumang-ayon na si Tita Carol. Kung hindi ka sang-ayon, sinusuway mo si Tita Carol. Magaling, Clara. Kung may kailangan ka kay Ethan, sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Nandito ako para sa'yo. sige, alis na tayo, Miss Davis. Paalam muna, mahal kong Tita Carol. Ito ang headquarters ni Sarah Miller, ang bundok Dragon's Peak. Malaki ang impluensya ng Jade Guild. Mag-ingat ka sa mga sasabihin mo sa loob. Huwag mo silang galitin, naiintindihan mo. Mahal kong Miss Davis, huwag kang mag-alala kapag nasa loob na ako. Magpapakabait talaga ako, nasiyahan ka na. Panindigan mo ang sinabi mo. Tara na tayo. Pakiusap, buksan mo na. Bilisan mo, ano pang hinihintay mo, buksan mo na. Naku, ito ay talagang nakakalungkot. Isang walang kwentang mababang uri ng Jade. Natalo na naman si Ginoong Sto. 5 na ang talo nila. Napakasamang swerte, talagang malas. Ang lalaking iyon sa group, siya ang pinagkakatiwalaan ni Sarah Miller, si Lucas To. Sa kanya lamang natin makikita si Sarah. Pagmasdan mo siya, malamang malaki ang natalo niya sa sugal ng Jade. Huwag munang pansinin iyan, unahin natin ang importante. Tara na. Lucas Stone, mukhang natalo ka na naman. Bilasan mo at bayaran ang utang mo. Sige, heto na, isa pang round. Hindi ako naniniwalang patuloy akong matatalo. Sige, dahil hindi kumbinsido si Ginoong Stone, magkaroon tayo ng isa pang round. Ginoong Stone, hinahanap ko ang inyong Jade Guild na Pangulong Miller. Lumabas ka, walang oras para dito. Ginoong Stone, kailangan naming makita si Pangulong Miller. Ito'y talagang urgent. Umaasa kaming maipakilala mo ka. Bingi ka ba, hindi mo ako marinig? Sabi ko walang oras, kaya lumabas ka na ngayon. Binibining Davis, galit na siya dahil sa sunod-sunod na talo. Kahit anong pakikiusap mo sa kanya, walang saysay. Ano nang gagawin natin ngayon? Simple lang. Maghintay ka sa labas. Siguraduhin matutunan mong mabuti. Masdan mong mabuti. Hindi ba't sinabi ko nang umalis ka na? Bakit patuloy mo akong ginugulo?
Sino ka ba talaga? Ang pangalan ko'y hindi mahalaga. Ang labanan ng mga batong ito ang tunay na mahalaga. Kaya kitang tulungang manalo. Isang bag ito pa lang. Nagsasabing matutulungan mo ako sa labanang ito? Umuwi ka na kung saan ka nagmula. Lumabas ka. Kung hindi, tatawag ako ng tulong. Napili ko na. Simulan ng pagputol. Sandali lang po. Kung ito ang pipiliin mong bato, talagang matatalo ka. Bakit nandito ka pa? Ang hilaw na jade ng kalaban mo ay water grade na klase. Nagkakahalaga ito ng 500,000 dolyares. Ang hawak mo naman, floral green jadate ito. Hindi lalampas sa 100,000 ang halaga. Kung ayaw mong matalo, palitan mo ito. Isang bag ito ka lang. May alam ka ba sa pagtatasa ng jade? Nakikilala mo ba ang jade? Sa loob ng hilaw na bato, sa tingin lang, wala kang pinagsasabi. Kung duda ka sakit, tayo'y magpustahan. Pipiliin natin kung ang dalawang jade ay tugma sa sinabi ko kapang naputol na. Ethan Miller, huwag kang makipagpustahan ng padalos-dalos. Sinabi ko na sa'yo, maghintay ka sa likuran. Ako na ang bahala. Ano, nangangahas kang makipagpustahan. Sige, pastahan. Ang 10 taon kong karanasan sa pagtatasa ay hindi masahol sa isang batang tulad mo, ngunit kung ikaw ang matalo, luluhod ka rito at hihingi ng tawad. Kung ikaw ang matalo, hindi kita papaluhuri. Dalhin mo lang ako kay Sarah. Ang lakas ng loob mo, hindi ako maaaring matalo. Sige, putulin na ang bato. Bird, nakaputol si A-Stone ng floral green jade. Nagkakahalagang 100,000 dolyares. Tama nga kaya ang batang yon? A-Stone, isa na ang tama kong hula. Swertihan lang yan. May isa pang puputulin. Hindi ako naniniwalang magiging water grade jade at ang sabi mo. Bird, berde talaga. Nakakuha si Master Hodes ng water grade jade na nagkakahalaga ng $500,000. Ethan Miller, ang dalawang hilaw na jade na to ay tulad ng sinabi mo. Tama nga siya. Kahit presyo, parehong-pareho. Natalo ka na. G-Stone, mukhang malas ka ngayon. Bakit puro mali ang taya mo? Bayaran mo na agad. Bakit nagmamadali? Hindi kita lolokohin. CJ, dalhin mo na ako kay Sarah. Hindi pwede. Sisikwat sa pusta. Hindi. Ang salita ng lalaki ay bato, hindi na mababawi. Pero wala si President Miller. Kahit dalhin kita, hindi mo pa rin siya makikita. Bakit ngayon mo lang sinabi? Eh hindi ka naman nagtanong, di ba? Kailan siya babalik? Mga 3:00 yata. Half oras pa yon. Batang, ito na lang. Tulungan mo ako ngayon. Panaluhan natin to, ano? Yung nangyari kanina, hindi pa tapos ang usapan natin. Ngayon hihingi ka ng tulong. Bakit? O sige na, batang. Ako ang may kasalanan sa nangyari. Humihingi ako ng paumanhin. 6 na beses na akong talo ngayon. Parang apoy na hindi mapat ang nasa loob ko. Pakiusap ko na to. Sige, kung manalo tayo dito. Lahat ng pera sa'yo. Hindi lang yun. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Seryoso. Totoo talaga. Anak, pag-isipan mong mabuti, ha? Ethan Miller, negosyo muna. Alam ko naman. Anak, ang galit sa dibdib ko. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. May pangako ka. Kung manalo tayo, akin lahat ng pera. Sinabi ko na, sumpa ko. Basta manalo ka. Sa'yo lahat ng pera. May sayad na ba si G-Stone sa pagkalugi? Pinapa-appraise niya ng Jade ang isang bag ito? Mukha bang marunong mag-appraise ng Jade ang batang yon? Wala kayong pakialam? Sige, kung ganun, ilagay na ang pusta. Ganito lang kaliit? Paano tayo maglalaro nito? Sagad ang pusta ko. Sagad ang pusta ni Isto. Ganoon niya pagkatiwalaan ang batang yon. Mukhang si G-Stone. Hindi lang nagkakamali sa pag-appraise ng Jade, pati sa pagkilatis ng tao sa Bly. Nagtiwala pa sa isang bag ito. Wala kayong pakialam dyan. Sagad na ang pusta ko. May lakas loob kayong tumaya. Siya nga naman, sa isabayan ko, kung si G-Stone ay buong puso ang pagbibigay ng pera niya, bakit ko patatanggihan? Binata, ay lalaan ko lahat ng aking kayamanan dito, para sa malaking laban mo ito. Kapag nagtagumpay ka, sa iyo lahat ang kwartang ito. Ganoon kalaki ang tiwala mo sa akin. Paano kung matalo ako? Maglaro ka ng malaya. Pag natalo, sa akin ang sisi. May ganito kabuting deal pala? Naniniwala akong hindi matatalo ang bata. Halina't pumili tayo ng bato. Hindi na kailangan. Ito na ang pipiliin ko. Anak, sigurado ka ba talaga dito? May problema ba? Wala, okay lang. Kasi lang. Tama na nga G-Stone, tigilan mo na ang pagtanggol sa bata. Hindi ba't basag na batong ito, galing sa tambak ng basura? Eh baka may magandang laman ito. Bakit ang daldal mo? Bilisan mo. Nagmamadali ako. Mayabang, huwag kang iiyak sa nanay mo pagkatapos. Putulin ang bato. Nakakuha si Master Hodes ng napakagandang Icy Lavender Jade. Ang ganda talaga ng kalidad. Milyon-milyon ang halaga nito. Icy Lavender Jade. Sa lahat ng jade, bihira lang para manalo kailangan ng Imperial Green Jade. Mukhang swerte tayo ngayong araw. Nakuha natin ang Icy Grade na Jade. Anak, gusto mo pa bang putulin yung basurang bato?
Bahala na. Ito na yun. Pag natalo, akin ang responsibilidad. Sinong may pakialam? Ito na yun. Ako ang saisigat kong palpak. Hala, hindi pwede ya, kailangan ko pa rin kumita. Sige, putulin mo ang bato. Nangangahas talaga siyang putulin ng bato, wala siya sa lugar. Ang aking ice grade na jade, tanging Imperial Green Jade at Glass Grade, ang makakapantay dito. Bihirang-bihira ang Imperial Green, sa buong industriya ng jade. Akala mo'y makakahanap ka sa tambak ng walang kwentang batong ito para makakuha ng Imperial Green. HMPH. Panaginip lang yan. Hoy, tandang, siguraduhin mo. Nadiringgin mo titigan ng mabuti. Mayabang ka pala? Sige, bubusisiin ko kung paano ko magpapatalo ng dahan-dahan. Ethan, tama nga siya. Sigurado ka ba makakahanap ka ng Imperial Green? Naghihilom. Naghihilom. Imperial Green Jadate, Glass Grade. Naku, ang galing. Ano to? Imperial Green Jadate nga, Ethan Miller. 2 beses kang pumutol, hindi ka panipaniwala. Sabi ko sa'yo mananalo ang binata. Bayaran mo na ako. Sige, buong buhay akong eksperto. Ngayon lang ako nadala. Ako'y sisuko. Hahaha, paring bata. Lahat to. Sa'yo lahat ang pera. Maaari mong itago muna ang perang ito. Dapat nakauwi na si Sarah Miller. Dalhin mo ako sa kanya. Nakalimutan ng importante. Dito tayo dumaan. Ako nang maghahatid. Ito ang tirahan ni President Miller. Ipapaalam ko na ang inyong pagdating. Ano nang nangyayari? Ah, talaga? Ang layout ng bahay na ito ay tila may magandang feng shui. Ngunit sa loob, masidhi ang masamang espiritu. Di lang bihasa sa laban ng bato, marunong ka rin sa feng shui. Ethan, ito si President Miller ng Jade Guild. Sarah Miller, babae pala siya. President Miller. Ito si Ethan Miller. Siya ay napakalapit kong kaibigan. Asawa ko. Pinlano kong hanapin kayong dalawa. Di ko inasahang. Kayo mismo ang lalapit sa akin. Wala iyan. Pasok kayo at magkape tayo. Pumasok sa kanya ang masamang enerhiya. Subukan nyo ang bagong tsaa sa amit. Bawat murang talbos, kinuha ng mga mamimites gamit ang kanilang mga labi. Tiyak na, matamis at nakaka-refresh ito. Alam ninyong hinahanap ko kayo. Naglakas loob pa rin kayong pumunta. Kay lakas ng loob ni. Hindi ba kayo natatakot sa akin? President Miller, kahit di ko alam kung paano ako nagkasala. Sana ay mahabag kayo. Maaari akong mag-alok ng pera. Mukha ba akong nangangailangan? Kayo man ay narito na ngayon. Huwag nang magbalak umalis. Di ko alam kung kailangan niya ng pera. Ngunit maikli na ang buhay niya, masarap ang tsaa. Pero sa kasamaang palad, hindi na ito maiinom ni President Miller. Nanggugulo ka ba sa akin? President Miller, hindi niya sinasadya yan. Ethan, mag-sorry ka agad. Bakit ako magsusorry sa isang naghihinalo? Walang nagsalita sa akin ng ganyan sa mahabang panahon. Yung huling taong nang ahas magsalita ng ganyan. Pinalo ko ang lahat ng buto niya. At itinapon sa lambak sa likod natin. Nandoon siya, 7 araw at gabi, bago siya tuluyang namatay. Kung hindi ka magbibigay ng magandang dahilan ngayon, sisiguraduhin ko, mas masahol pa ang kahihinatnan mo kaysa sa kanya. Bakit nasa iyo ang aking kutsilyo? Nag-ingat si President Miller ng gamit ng patay sa tabi ng kanyang kama. Malas yan. Ay, hala. Hindi lang malas ito. Sa loob ng 3 araw, mawawala ka na sigurado. Ang agimat na ito ay espesyal na hinanap para sa akin ng isang feng shui master. Sabi niya'y binasbasan ito ng isang mataas na monghe. Kung isasabit sa tabi ng kama, hindi lamang nito kayang itaboy ang masama, kundi pati na rin ayusin ang katawan. Paanong magagamit ito ng mga patay? Ang obsidian amulet na ito
Nakakatawa yan. Clara. Sabi nila ang agimat na ito ay gawa sa Jade. Ignorante. Kay bilis ng mga galaw. Anong sabi mo? Ang agimat na ito ay gawa sa Jade. Ito ay gawa sa buto ng tao. At sa loob, nagtatago ito ng buhok ng isang patay. Kung isusuot ng matagal, magdudulot ito ng sakit. Sa huli, bigla kang mamamatay. Dumudugo mula sa lahat ng butas. Ethan, magsalita ka. Sinasabi mong ang agimat na ito ay gawa sa buto ng tao. Tama. Ano yan? Imposible. Malaki ang binayad ko sa Jade tablet na paanong magagamit ito ng mga patay? President Miller. Nakaramdam ka ba kamakailan ng sakit sa iyong puso? Nahihilo ka rin ba at nanghihina? Totoo. Pero ibig sabihin lang ay hindi ako nakakapagpahinga. Hindi iyan nagpapatunay. President Miller. Kung tama ang hula ko, may pulang guhit na lumitaw sa iyong puso nitong mga nakaraang araw. Ethan Miller, anong sinasabi mo? Tama ang sinabi mo. Pangulong Miller, lason ka na. Ano ngayon? Nagbabanta ba ako sa'yo? Ginoong Miller, patawarin mo ang kamangmangan ko. Basta magagaling mo ako. Gagawin ko ang lahat. Kahit na ipagtapat mo kung sino ang nag-utos sa'yo, nasaktan si Clara Davis? Paano mo nalaman na may nagutos sa akin? Ano? Pangulong Miller, hindi ba ikaw ang sumakit sa akin? Madali lang. Pangulong Miller, hindi dapat isang tao may kakaibang hilig para sa isang babae na manlason sa kapwa. Sa tingin ko, may nag-udyok nito, wala nang ibang dahilan. Pangulong Miller, ang pagkakakilanlan niya ay hindi karaniwan, di ba? Nakasalalay lang, kung handa kang ipagtapat, ang pagkakakilanlan niya para maligtas ka. Sige, basta magagaling mo ako. Sasabihin ko sa'yo. Ang gustong sumakit kay Miss Davis. Mabuti, kailangan mong maghubad. Ethan Miller, anong ginagawa mo? Bakit mo siya pinapaghubad? Para sa paggaling, syempre. Paano ko siya gagalingin? Bakit kailangan hubaran? Sige na nga. Susunod ako. Lahat, lumabas na. Naiintindihan ko. Naku, talaga nga. Ang ganda pala ng hubog ni Miss Miller. Kung magugustuhan ito ni Mr. Miller. Pag ako'y ganap ng gumaling, handang ialay ang sarili ko sa inyo. Sige, magsimula na tayo. Tapos na. Salamat sa tulong ninyo, Mr. Miller. Mula ngayon, kung may kailangan man kayo, ako'y hindi mag-aatubili. Hoy, sige na nga. Tigil na sa walang kwentang usapan. Sabihin mo, sino ang nasa likod ng pagtatangka kay Clara Davis? Medyo komplikado ang usapin ni Miss Davis. Kung ipipilit mong makialam, magkakaproblema ka. Sa tingin mo gustong makialam? Ako. Tigilan ang kalokohan. Sagutin mo lang ang tanong ko. Ang pamilyang Sterling, makapangyarihang angkan sa norte. Kontrolado ang kalahati ng industriya ng Jade sa buong rehiyon norte. Ang may pagkanan nito, Miss Davis, ay ang panganay na lalaki ng mga Sterling, si Victor Sterling. Ang binatang si Sterling, si Victor Sterling. Maayos ang kalagayan niya sa norte. Bakit niya ako sasaktan? Nais ng mga Sterling, ang mga yamang Jade ng Greenhaven, balak nilang agawin ito. At ikaw, Miss Davis, anak ka ng pinunong barangay. Kung maipakasal ni Victor Sterling sa iyo, Miss Davis, ang pamilyang Sterling ay makukuha ng walang hirap ang lahat ng yamang Jade. Ganun pala ang sitwasyon. Kasuklam-suklam na pamilyang Sterling, ganyang kasama ang gagawin para lang sa mga Jade natin. Sarah, makinig ka. Bantayan mo ang pamilyang Sterling. Iulat ka agad sa akin ang anumang balita. Aalis na kami. Teka, Mr. Miller, iniligtas ninyo ang buhay ko. Bukod sa impormasyong ito, sigurado kayong walang ibang hihilingin. Hoy, ano nung balita? Aalis na ako. Miss Davis, ano ng problema? Nasa loob lang ako kanina. Ako ba ang nanggulo sa saya mo? Kung ganun ang sitwasyon, bumalik ka na kay Sarah. Seryoso ka ba? Subukan mo kaya. Hindi. Nagbibiro lang ako. Tapos na ang lahat. Umuwi ka na. Babalik na ako sa Jade Haven Studio. Sandali lang. Ano pa ang gusto mo? Hindi ka naman balak bumalik. Kay Sarah pag alis ko, di ba? Miss Davis naman. Mukha ba akong ganot? Talagang ganot. Kailangan kong hanapin si Gordon. Sasama ka sa akin. Sino ba si Gordon? Si Gordon ang may-ari ng pinakamalaking minahan ng Jade.
Malubha ang problema ng pamilyang Sterling. Pagsasamahin ko ang lahat ng minahan para labanan sila. Miss Davis naman ho. Makatwiran ba to? Nalutas ko na to para sa'yo. Ginawa ko na ang lahat. Wala akong interes sa ibang bagay. Ethan Miller, tarantado ka. Sawa na ako sa'yo. Ang gulo-gulo na ng lahat. Sarah, Mr. Miller, naghihintay po ako ng utos. bantayan mo si Clara. Kung may mangyari man, sabihin mo agad sa akin. Sige, gagawin ko kagad. Tita Carol, komportable ka ba? Mabuti naman. Tita Carol, nakabalik na ako. Ethan, nakauwi ka na. Audrey, mahal ko. Timplahan mo ng tsaa si Ethan. Ethan, anak ko. Nahanap mo ang pasimuno. Ang pamilyang Northern Sterling. Sila nga ba talaga? Tita Carol, ano nang kinakabahala mo? Kilala mo ba sila? Narinig ko na ang tungkol sa kanila. Makapangyarihan ng pamilyang Northern Sterling. Kailangan mong protektahan si Clara. Ingatan mo siyang mabuti. Tita Carol naman. Anak siya ng punong bayan, laging may dalang patalim. Hindi niya kailangan ng proteksyon ko. Kumpara sa kanyang kakayahan, mas gugustuhin kong alagaan kayo. Ethan, hindi mo na ba kinakausap ang magandang yun? Hindi ba ibig sabihin, Ethan ay akin na ngayon? Mamayang gabi, dapat kong mapasakamay si Ethan. HMP. Walang hiya ka. Nagkukunwaring inosente matapos makuha ang gusto. Hindi bale, kayong mga bata ang dapat magsaayos ng inyong mga problema. Pagod na ako. Tulungan mo akong humiga. Sige na nga. Tita Carol, gagawa na po ako ng kama nyo. Maalinsangan dito sa Hidden Peaks region, kaya madalas palitan ang mga kumot. Tama nga naman. Ethan. Ethan, dito ka. Maganda ba ako? Si Audrey ito. Ano ba talagang ginagawa mo? Posible bang, espesyal na araw ang ngayon? Nako, ang ganda talaga ng araw na ito. Magsaya tayo, at mag-inuman tayo ng marami. Kailan ka pa natuto uminom? Ano naman ang mahirap sa pag-inom? Ubo, 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 ubo. Tama na. Huwag pilitin kung hindi kaya. Huwag mo akong tratuhin na parang bata. Tsaka, paano ako mapapantayan ng anak ng dato? Mas bata ako sa kanya. At mas maganda ang katawan ko. Sandali lang, bakit mo ikukumpara ang sarili mo sa kanya? Hindi mo pa ba ako naiintindihan? Audrey, lasing na lasing ka na. Umuwi ka na't magpahinga. Ethan. Totoong gusto kita. Audrey, lasing ka na talaga. Tulungan kitang magpahinga. Tigilan mo na yan. Hindi ako nagloloko. Mahal na mahal kita. Ako ang pinakamalapit sa'yo. Hindi ka maintindihan ni Clara. Bakit siya pwedeng makipagtalik? Ako hindi. Ethan, mahal ko. Pwede ba akong piliin mo? Audrey, kumalma ka. Para akong kapatid mo. Wala akong pakialam. Hindi naman tayo magkadugo. Sasakupin kita ngayong gabi. Mr. Miller. May masamang nangyari. Si Miss Davis. Nasa peligro siya. Hintayin mo ako sa labas. Lalabas na ako. Hoy. Audrey, mahal ko. Nasa peligro si Clara Davis. Kailangan kong pumunta. Pasensya na. Clara Davis, sinira mo na naman ang plano ko. Demonyong babae. Lalabanan kita hanggang dulo. Ginoong Miller, ito ang Jade Emporium ni Gordon. Dapat tayong magmadali at malalagay sa panganib si Miss Davis. Lucas, sabihin mo ang detalye ng nasa loob. Ano ba talaga ang nangyari? Pumunta si Miss Davis kay Gordon para pag-usapan ng paglaban sa pamilyang Sterling. Pero si Gordon, siya ay isang walang hiya at many akis. Nang makita niyang mag-isa si Miss Davis at may hiling sa kanya, ginamit niya ang Stone Duel para makipagpustahan kay Miss Davis. Sinabi niyang kapag nanalo si Miss Davis, tutulungan niya ito. Pero kapag natalo, Ano kapag natalo siya?
Kapag natalo siya, gagawin niyang babae ni Gordon si Miss Davis. Naghahanap siya ng kamatayan. Miss Davis, pumili tayo ng hilaw na batong jade. Tingnan natin kung kaninong jade ang mas mahalaga. 2 panalo sa 3 laban. Ano sa tingin mo? Walang problema, di ba? Anak ako ng pinunong tribo. Bata pa lang ay bihasa na ako sa jade. Baka ako pa ang manalo nito. CJ. Laban. Diretsahan talaga si Miss Davis. Kapag ikaw ang nanalo, tutulungan kitang labanan ang pamilyang Sterling. Lahat dito ay saksi. Pero kapag ikaw ang natalo, ikaw ang giginhawa sa aking kama mamaya. Hahaha, pagsimula na tayo ng paligsahan, hindi na ako makapaghintay na makasama ka sa aking silid. Hahaha, Davis magpatuloy. Ang mga batong ito, lahat tila galing sa lumang minahan. Mataas ang sansang may dekalidad na jade. Ayon sa kasabihan, sa itim, berde ang susunod. Ang batong may balat na parang obsidian, sa itsura man o sukat, ay itinuturing na primera klase. Ito na ang pipiliin ko. Davis, matalas talaga ang iyong mata. Oras na para magpakita ng kakayahan. Oy, alam mo ba, ang boss kong si Gordon, daan-daang, batong jade na ang nahawakan. Ang mga natalo niya, sa labanang pambato, abot hanggang Hilagang Rehiyon. Alam mo ba ang palayaw niya? Ang gintong kamay ng jade, ang gintong kamay ng jade. Davis, talagang matatalo ka na ngayon. Nakapili na ako, simulan ng putulin, babae muna. Una ang sayo. Tubig jaded, may bahid ng bulak, primera klase, ang halaga, $200,000. Ang ganda. Huwag masyadong magsayaw, Davis. Ngayon, ako naman. Orchideas ang pattern, yelong klase ng jaded, walang kapintasan, pinakamataas na uri, ang halaga, $1,000,000. Impossible. Davis, aminin mo nang talo ka na. Mag-isip ka na kung anong position ang gagamitin mo sa pagkamainay mamaya. Hahaha. Una pa lang yan. Sa susunod, di na ako matatalo. Di magmadali ka, ikalawa mo ng pagkakataon. Huwag mong sayangin. Nakapili ka na ba? May labanan ng bato dito. Bakit ka nandito? Si Tita Carol ang nagpakuha sa akin para asikasuhin ito. Akala mo gusto kong pumunta? Alam ko na. Ipokrito ka talaga, di ba? Nagmamalasakit ka pa rin sa akin, no? Hoy, binata, anong dahilan ng pagpunta mo dito? Maglalaban kayo sa pagpili ng bato. Ako ang kakalaban para sa kanya. Bilisan mo, gusto ko nang umuwi at matulog. Itong batang to, akala niya ang pagpili ng bato ay parang pamamalengke lang. Sabi pa niya, matutulog na lang siya pagkatapos. Binata, ilang taon ka na? Pwede ka na bang tawaging matanda? Tapos makikipagbatakan ka pa? Mukhang kakakabit mo pa lang ng lampin, no? Ikaw ba ang may-ari dito? May bisita na dumating. Ikaw ba ang pipili ng kalaban? Ikaw ang makikipaglaban sa akin. Kilala mo ba kung sino ako? Hindi ka karapat-dapat. Kung sasabihin kong karapat-dapat siya, ay siya nga. Gordon, sa ating labanan, may tuntunin ba laban sa tulong ng iba? Ang labanang ito, tungkol ito sa talas ng mata. Habang tumatanda, lalong tumatalas ang paningin. Tama, ang aming boss na si Gordon, ang pinakamalaking mangangalakal ng jade sa buong Viridian City. Ikaw, bata, walang pangalan. May tutumbas mo ba ang aming boss? Sinasabi ko sa'yo, Gordon, tapusin na natin ito. Anong problema? Natatakot ka bang makipagkumpetensya sa akin? Takot ka sa isang tulad kong bata? Binata, kahanga-hanga ang iyong tapang. Nagpapakabayani ka ba? Kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Sige, pumili ka. Di ko alam, parang pamilyar. Parang pamilyar ang teknik niya. Hay! Tignan mo siya. Ano ba yan? Nakatayo lang. Nagpipili ng pakwa. Hahaha. Ethan Miller, andito ka ba para tulungan ako? Ganito ba? Maayos mo bang nakikita? Ang daldal mo naman. Kesa nakatayo ka lang dyan. Sumisigaw sa tabi. Nanggugulo ka pa. Maganda ang jade na pula ang laman at manipis ang balat. Dekalidad na bato. Pulang laman. Manipis na balat. Hahaha, napili mo na ba? Tapos na ako. Putulin mo na agad. Di na ako makapaghintay. Prinsesa, kung ako ang mapapangasawa mo, di naman ikahihiya. Ang prestihyo ng Greenhaven. Ako naman, sa tingin ko, hindi naman talaga siya. Paano siya makakatalo sa boss natin sa laban ng mga bato? Hahaha. Naku po, ibig sabihin ba nito, ang prinsesa ng Greenhaven ay magiging asawa ng boss natin? Hahaha. Hoy, binata. Hoy, dalhin mo rito. Una ba yung sayo sa akin? Una na yang sayo. Ethan Miller, seryoso ka ba? Kung matalo tayo, mapapangasawa ko tong matanda. Kaya mo ba yun?
Kung mapangasawa mo nga siya, mawawalan na ako ng problema. Ikaw. Sige, ito na lang ang gamitin natin. Putulin mo na yan. Di mo pa babaguhin. Hindi na. Ito talaga, laging ginagalit ako. Pag natalo tayo, magrereklamo ako kay Tita Carol niya. Hoy, bird ito. Bird na jade. Patingin ito. Yelong klaseng jade. Boss, yelong klaseng hilaw na jade, halos imperial green na. Ngayon, siguradong mananalo tayo. Naku. Huwag masyadong kampante, binata. Alam mo. Yung batong pinili ng binata, hindi pa talaga nahihiwa. Ano bang nangyayari sa akin ngayon? Ayokong may humawak kay Clara Davis. Tutoy, patingin ang napili mo. Yung manipis ang balat, pula ang laman mong pakwa. Anong klaseng basura lalabas dyan? Ito, imposible ito. Bakit imposible? Patingin nga. Pulang jadate. Manipis ang balat, pula ang laman nga. Paano mo nalaman na pulang jadete? May X-ray vision ka. Ito, ang makintab na kulay at kalinawan nito, halos kapareho ng Imperial Green Grade na pulang jadate. Ang galing nito, yung nahiwa niya, mas maganda pa sa nahiwa ng boss natin. Kaya ibig sabihin, nanalo ang binatang ito, ang boss natin. Ethan Miller, nanalo tayo. Nanalo tayo. Ethan, ano bang problema mo? Wala lang. Gordon, tuparin mo ang usapan. Naku, binata kong kaibigan at ikaw ay. Ako si Ethan Miller. Ethan, ang galing ng iyong mata. Ngunit, bakit kaya hindi kita narinig sa Viridian City noon? Hoy, makinig ka, Gordon. Tigil na ang pagpapaluso. Bilisan mo tuparin ang pangako mo. Pagod na talaga ako. Uwi na ako't matutulog. At saka, Clara Davis. Ano ang sinabi niya sa'yo? Sabi niya kapag nanalo ako, tutulungan niya ako sa pamilyang Sterling. CJ, madali lang ang Sterling family. Pero, Ethan, tungkol sa nangyari ngayon, maging mapagpasensya ka sa akin. Umaatras ka na ba? Makinig kang mabuti. Teritoryo ko ito, huwag kang magmalaswerte. Sinabi ko na sa'yo, kalimutan na natin ang nangyari at tapos na lahat. Kung hindi, wala sa inyo. Sino? Pareho kayo. Huwag isipin na aalis. Ganun ba? Sab ko, walang gagalaw. Ngayon ano? Huwag kayong gagalaw. Walang awang patalim. Clara Davis. Kunin mo na ang premyo mo. Ayon sa usapan, kukunin ko ang 2 batong ito at tutulungan mo ako sa pamilyang Sterling. Habang buhay kang nangaso ng gansa, tapos masisilaw ka rin sa huli. Clara Davis, iwan mo ang 2 pulang jade. Kung hindi, sasabihin ko kay Sarah. Hindi kayo palalampasin yan. Sarah Miller, ipinadala ko na ang mga tauhan ko para kay Sarah. Tandaan mo ang mga salita ko. Kung hindi mo iiwan ang pulang jadete, sisirain niya kayong 2. Talaga ngayon? Hindi natin kayang saktan siya. Sige, kung ganoon, pagdating dito ni Sarah, sabihin mo sa kanya kung paano mo binaboy ang pustahan ninyo. Clara Davis, taon-taon akong nagtributo kay Sarah. Lahat ng bakuran ng bato at jade dito ay kanya. Kahit ang iyong ama ang pinuno, kailangang igalang si Sarah. Ganun ba? Hindi ko alam na ganito kalakas ang impluwensya ko. Naku, Ginang Miller, dumating na kayo. Ginugulo nitong bata ang aking lugar. Tulungan niyo ako. Ginoong Miller. Ginang Miller, siya ba ay? Sino siya sa inyo? Napakabait ni Ginoong Miller sa akin. Marami akong nalulugi ngayon. Dapat ko bang tulungan ang babaeng ito laban sa pamilyang Sterling? Sarah, dahil narito ka na, kausapin mo ng maayos si Gordon. Pulang jaded, halos kapantay ang kalidad ng pinakamataas na antas ng Imperial Green. Ginoong Miller, paano kung ako na ang kausapin si Gordon para sa Gordon, ikaw pala, may pastahan kayo ni Miss Davis. Dapat mong tuparin yun. Parehong batong ito ay kay Miss Davis. May tutol ka ba? Sarah, ikaw. Yan ang Red Jade. Nagkakahalaga yan ng $30 milyong. 30 milyong dolyar. Itong si Sarah, ramdam kong may masama siyang balak. Pababalikin niya ang Red Jadete. Tutulungan mo ba akong mabawi ito? Hati tayo ng 50 tandang bawas 50. Hatian ng pantay-pantay. Diyos ko, 15 milyong dolyar yan. Para sa akin lahat to. Siyempre. Sige. Kung ganun, magbabayad ka kay Miss Davis ng 30 milyong dolyar bilang penalty sa paglabag mo. Ano to? Ano nangyari? Sarah, nawala na ang 2 jadate ko. Babayaran ko pa ng 30 milyon. Hindi ko inakala na si Sarah ay may konsensya pala.
Pero nagtataka ako. Mabuti ba talaga ang intensyon niya? Ano? May tutol ka. Meron akong tutol. Ano yun, Mr. Miller? Sa tingin mo maliit ang alok ko. Sa itsura ng mga batong ito, 25 milyon lang ang halaga. Ikaw nagsabi sinasabi mo, 25 milyon lang to. May lihim pa kayang taglay ang red jade. Maaari kayang premium red jadate ito. Ngunit sa ating lungsod Viridian, hindi pa kailanman lumitaw ang ganyang uri ng red jadate. Kung tunay ngang premium na jade ito, ang pirasong ito ay magiging isang pambihira at kahanga-hangang kayamanan. Isang kawatan ang 30 milyong dolyar na iyan. Ito ang tunay na red jadate. Ligtas na biyahe. Ang mata ni G. Miller, talagang walang katulad. Yamang may pag-uusap pa sina G. Miller at Binibini Davis. Mauna na muna ako. Magkikita ulit tayo kung tadhana ang pahintulot. CJ, aasam-asam ko ang sorpresang inihanda ni Sarah para sa akin. Mabuti. Hihintayin kita, G. Miller. Napakatusong ta. Ethan, gagawin mo ba talaga alahas ang red jadate na iyan? Nakakainis ka talaga. Ilang beses ko pa ba ulitin? Gusto ko lang kumpirmahin ulit. Mabuti naman at alam mo ang nararapat. Ituring mo ito espesyal na kasunduan para sa akin. Ang babaeng ito laging nagdudulot ng problema. Kailangan ko siyang iwasan. Hindi na ako dapat mas lalong mahulog. Ethan, salamat sa tulong mo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, natalo na sana ako kanina. Hoy, huwag mo akong pasalamatan. Kung may dapat pasalamatan, si Tita Carol ang dapat mong purihin. Teka, sa totoo lang may utang ka sa akin. Kung hindi dahil sa pagkakasangkot mo sa gulo, nasa bahay na sana ako't kasal. Ano ang sinabi mo? Pagpapakatot. Ang aking Audrey siya'y kaakit-akit, masaya at maganda. Napakabait at mapagmahal na tao, talagang ibang-iba sa ilang taong mapuwersa ang paraan. Sino ang tinatawag mong mapuwersa? Ikaw, Miss Davis, tabla na tayo. Pigilan mo na ako. Isa pa, anak ka ng hepe. Ikaw at ang pamilyang Sterling na kilalang mga ngalakal ay talagang bagay na bagay. Bakit ako pa ang pinipilit mo? Ethan, wala kang alam sa totoo. Ethan, wala kang alam. Daang libo sa barangay Greenhaven. Umaasa sa negosyo ng Jade para mabuhay. Mapagsamantala ang mga Sterling. Kung kontrolado nila ang merkado, alam mo bang maghihirap ang mga tao? Magiging alipin nila sa minahan ang lahat. Nag-aalala siya, kaya pala tungkol sa Greenhaven. Hindi maaasahan ang tatay ko. Bilang anak ng kapitan, prinsesa ang tawag sa akin. Pero anong klaseng prinsesa ako? Ni pantay na karapatan, di ko maibigay sa kanila. Mahal kong Clara. Sige na, naiintindihan ko na. Ako ang nagkamali. Hating gabi na nga. Ihatid na kita. Kung ganon, aalis na ako. Ethan, gabi na nga. Di ka pa kumain, di ba? Bakit hindi? Wag na lang, magkakaproblema lang ako. Ikaw na mauna. May tirang hapon si Tita Carol. Nakakainis ba talaga ako? Di ka ba pwedeng magtagal? Sige, okay na. Gagawin ko na, okay. Ganun nga, ako mismo ang magluluto. Swerte mo talaga. Ipapakita ko ang galing ko. Marunong ka talagang magluto, Binibining Davis. Siyempre naman, napanood ko na ang ating tagapagluto. Gawin ito dati, mukhang madali lang. Pinanonood mo lang tapos alam mo na. Siyempre, ikaw ang unang tao sa baryo. Nakakatikim ng luto ko. Ang prinsesa ng Greenhaven Village ang nagluto para sa iyo. Hindi ka ba nasisiyahan? Sigurado ka bang nakakain ito? Gusto mo akong lasunin? Kanino ka nakatitig ng ganyan? Maghintay ka lang. Ipapatikim ko sa iyo ang tunay na luto ng chef. Hoy, makinig ka. Ethan, kailangan kita. Pwede mo bang hanapin ang asin? CJ. Ethan, naghahanap ka. Bakit ang ingay mo? Taos puso akong humihingi ng tawad. Binibining Davis. Magpatuloy kayo sa pagluluto. Maghanap ako ng pangpunas dito. Ako na ang bahala. Binibini. Gusto kayong puntahan ng kapitan. Sa Skyline Hot Springs makalipas ang kalahating oras. Sa kwarto 101. Naghihintay siya doon. Ano kailangan ni Arthur Davis sa iyo? Skyline Hot Springs. Nandoon na naman siya.
Mukhang. Kilala mo ang lugar na yon? Ito ang pinakamahusay na hot spring sa baryo, isang pugad ng kasamaan. Bakit kanya pinapunta doon? Tara na, Binibining Davis. Mabuti, gusto ko ring makilala ang kapitan. Punong tagapangasiwa, nakarating na si Ginang Davis at Ginoong Miller. Clara, anak, narito ka na pala. Kayong mga tao rito. Hindi nyo ba nakikita? Nandito na ang manugang ko. Paglingkuran nyo siya ng maayos at gagantimpalaan kayong lahat. Talagang nakakatuwa. Guwapo, ano sa tingin mo sa akin? Paano naman ako? Talagang makikita sa anak ang ugali ng ama. Magsalita kang may katuturan o manahimik ka. Arthur Davis, bakit mo kami pinatawag? Pinatawag ko si Ethan para magsaya, syempre. Ethan, pumili ka nga. Arthur Davis, ano ito? Ano ang ibig kong sabihin? Hindi ba't lahat ng lalaki ay nag-e-enjoy sa ganitong libangan? Tama ba po? Kung hindi nagkagustuhan ni Ethan ang mga ito, Butler Mason, ipasok mo ang bagong grupo ng babae. Papasukin mo sila. Bigyan natin ng magandang pagtingin ang manugang ko. Arthur Davis, wala kang hiya. Alam kong may masamang intensyon sa pagpapatawag mo kay Ethan. Ethan, halika na, umalis na tayo. Pupunta saan? Inanyayahan ako ni Punong Davis para magpahinga kasama niya dahil bukas palad siya. Kung ayaw mo dito, ikaw na ang umuwi. Ikaw talaga. Mag-enjoy. Sana malunod ka sa kasiyahan. Wala na akong pakialam. Punong Davis, napaalis ko na si Clara para sa'yo. Ngayon, bakit hindi mo nalang sabihin ang gusto mong iparating? Butler Mason, samahan mo sila sa baba. Tara na, mga binibini. Hindi ako inom. May delivery ako ngayong gabi. Delivery, mabuti. Kung swerte, baka may makilala kang iibigin. Mas mabuti pa sa tindahan ng Jade. Chief Davis, tinawag mo ako. Humihingi ng paliwanag. Buong Veridian City, alam nang natulog ka kay Clara. Hindi ka ba, bilang ama niya, magbibigay ng paliwanag? Hindi ko alam. Anong paliwanag ang gusto mo, Chief? Anong masasabi mo sa barangay ko? Chief Davis, diretsuhin mo na. Nais kong pamahalaan mo ang Greenhaven Village. At pakasalan ng anak ko. Ang negosyo ng pamilya. At isang magandang babae sa tabi ko. Chief Davis, ito ay tunay na alok na hindi ko matatanggihan. Kaya, ang ibig mong sabihin, sumasang-ayon ka na? Hindi. Chief Davis, mali ang pagkaunawa mo. Ang sitwasyon ni Clara, ako ang bahala. Tungkol sa barangay, wala akong kinalaman dyan. Maliit lang na tindero ako. Hindi bagay sa malaking entablado. Kung ito ang pag-uusapan natin. Ayoko sa alok mong iyan. Ang mundo kasi, hindi mo ito matatakasan. Dahil lang ayaw mo. Sa wakas, lumabas ka na? Akala ko maghapon ka pa. Riyan sa loob. Sana nga. Baka kasi may magalit. Leslie, hindi ako magagalit sa tarantadong tulad mo. Anong sinabi ni Arthur Davis sa'yo? Ano pa ba? Dapat lang daw alagaan kita. At ako ang mamamahala sa Greenhaven Village. Imposible yan. Yang matandang yan, paano niya ibibigay sa'yo ang Greenhaven? Sige, huwag kang maniwala. Hay, saan ka pupunta? Uwi. Saan pa? O dito na naman ako matulog. Ingat! Clara, Ethan, tatay. Sino gumawa nito? Ay pangako mo sa akin. Mabuhay kang maayos simula ngayon. Huwag mong ipakilala ang tunay mong pagkatao. Kailangan mong pangakuan ako. Tatay. Clara, huwag kang magsalita. Dadalhin kita sa doktor ngayon din. Tatay, nanay. Ayaw ko nang tumakas pa. Ngayon, hindi na ako tatakbo. Clara, kumusta ang pakiramdam mo? Sabi ng doktor magpahinga ka ng maayos at hindi ka mababakasan. Ethan, hindi mo dapat sinangkot ang sarili mo sa isang mapanganib na bagay para sa akin. Ethan Miller, dapat ka nang umalis ngayon. Mula ngayon, hindi na kita aabalahin pa. Clara, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Hayaan mong tapusin ko. Ilang beses mo na akong tinulungan noon at ngayon naman ako ang sumalag ng saksak para sa iyo.
Kaya wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Clara Davis, seryoso ka ba dyan? Muntik na akong mamatay noon. Marami na akong naunawaan. Isang gabing kalokohan lang ang nangyari sa atin. Walang tunay na pagmamahalan. Magkaiba tayo ng pinagmulan at paniniwala. Kung pipilitin nating magsama, masasaktan lang tayong dalawa, hindi ba? Alam ng lahat sa Viridian City na tayo'y nagtalik. Hindi ka ba natatakot na wala nang magkagusto sa'yo? Bakit kailangang may magkagusto sa akin? Kaya kong mabuhay ng walang lalaki. Bakit ako dapat magpakasal kung wala na ibang usapan? Umalis ka na. Kailangan kong magpahinga. CJ, ikaw ang may sabi nito. Magpahinga ka ng mabuti. Mula ngayon, quits na tayo. Ano ng problema, Iyaki? Punasan mo agad ang mga luha mo. Binibining Davis, ano ang dahilan ng pagpunta mo sa aming Union Kuta? Natauhan ka na ba? Handa ka nang sumapi sa pamilyang Sterling? At maging babae ni Victor Sterling? Panaginip mo yan. Ako ang nagdala sa kanya rito. Ikaw na walang muwang. Paano ka nang ahas na magpakitang gila sa aming kuta? Alam mo ba kung nasaan ka? Ayaw mo ba ng mina ng Jade sa Greenhaven? Ethan, ano ang nangyayari? Pagkatiwalaan mo ako. Seryoso ka ba? Kaya mo bang magpas siya? Kapag sinabi kong siya ang may hawak, siya ang masusunod. Sige, kung ganoon. Ibigay mo na lang ang mina ng Jade ng Greenhaven. At sa Viridian City, makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Maaaring niyong kunin ang mina ng Greenhaven, pero hindi namin ito isusuko. Kunin mo sa sarili mong kakayahan. Ako mismo ang kukuha. Ano ang ibig sabihin? Paano ang labanan ng bato? Ikaw ang magdesisyon. Kapag nanalo ka, ami ikusang maghahandog ng mina ng Jade sa Greenhaven. Ngunit kung matalo ka, huwag ka nang magtangka na agawin ang mina ng Greenhaven o guluhin si Clara Davis. Niloloko mo ako kahit hindi mo ibigay ang mina. Akin pa rin ito. Sige, subukan mo. Sasabog na ang mina ng Greenhaven. At mawawala na ang pangarap mo. Wala kang makukuha. Sige. Matapang ka talaga, bata, pero hindi ka pa karapat-dapat na hamanin ako sa Stone Duel. Sa halip, ang aking 4 na Masters ng Viridian City ang makikipagtagisan sa'yo. Mga Masters ng Viridian City. Kilalang kilala kayo sa Viridian City. Mga tanyag na personalidad. Bakit kayo naglilingkod sa isang playboy na tulad ni Victor Sterling? Hindi ba kayo natatakot? Masira ang inyong reputasyon. Bakit kayo nanunumpa sa akin? Hindi ba't dahil ang aking pamilyang Sterling ay mayaman at makapangyarihan? Ang matalino'y maingat sa pagpili ng kakampi. Ang pagsandal sa Sterling family. Ang pinakamatalinong desisyon. Payo ko sa iyo, sumuko ka na agad-agad. Ang Jade Mine ng Greenhaven ay mapapasa akin din. Hanggang pangarap mo lang yan. Hindi ka magtatagumpay. Huwag kang mag-alala, nasa tabi mo ako. Ethan, ang kapalaran ng Greenhaven Village at ang aking sarili ay nasa iyong mga kamay na. Ang dahilan kung bakit ganito ka kumpiyansa ngayon ay dahil wala kang ideya kung sino ang mga taong nakatayo sa harap mo. Ngayon, hayaan mong ipakilala ko sila sa iyo para lumawak ang iyong kaalaman. Si Arthur Green, ang East Master. Walang katumbas ang kanyang Blackcloth Jade Appraisal. Si Leo Stone, ang West Master. Walang makakapantay sa kanyang Jade Carving skills. Si Henry Chan, ang South Master. Espesyal ang kanyang Oral Jade Appraisal. Walang kayang gayahin. At si Philip Gunn, ang North Master. Ang kanyang Suspended Thread Jade Appraisal ay walang kalaban-laban. Kung kayang talunin yung sabay-sabay, ang apat na ito, hindi ko nakukuhanin ng Jade Mine ng Greenhaven. Anong problema? Natatakot ka na ba? Gusto mo bang isa-isahin mo kami? O sabay-sabay na labanan? Gago kang bata ka. Wala kang alam sa kinakaharap mo. Ako ang unang magpapakita sa'yo ng tunay na kagalingan. Hoy, paslit, ngayon, papakitaan kita ng pagtitimpla ni Lolo Green ng bulag. Majay gising ang diwa mo. Eksperto si Arthur Green sa pagtitimplang bulag, hindi patas. Anong patas o hindi? Sa lugar ko, ako ang masusunod. Sa round na ito, bulag na pagtitimpla ang laban. Ang pipili ng Jade, na may pinakamataas na halaga sa ilalim ng telang iti, ang mananalo. CJ, subukan natin ang bulag na pagtitimpla. Kung ako ang uunang pumili, masasabing nananakot ako ng bag ito. Ikaw muna ang pipili. Hindi ka pa ba magsisimula? Natatakot ka na ba? Kung oo, aminin mong talo ka na. Napakakorni ng bulag na pagtitimplang ito. Gawin nating mas mahirap. Subukan natin ang pagtimpla ng may telang pantakip. Pagtimpla sa ilalim ng tela. Paano gagawin yon? Yung pabebe na dala ni Clara. Ang lakas ng loob. Alam niyang hindi siya mananalo. Kaya nagmungkahi ng imposible. Para swertihan na lang.
Pagtimpla sa ilalim ng tela, swertihan na lang ba yan? Hindi ako takot sumugal. Sige, makikipagkumpetensya ako sa pagtimpla sa ilalim ng tela. Ikaw muna. Ayos. Ito ang pipiliin ko. Ang swerte ng batang ito, isang imperial na lumpiang jade. Impossible. Paano makakapantay ang isang bagito kay Elder Green? Elder Green. Sige na po. Hindi pwede. Kapag natalo ako sa batang to, sisira ang reputasyon kong nabuo. Hindi ako pwedeng matalo. Ito ba ang pipiliin ko? O kaya ito? Alin kaya dito? Elder Green. Paano kung tutulungan kita? Ito ang piliin mo. Tiyak na matatalo ako nito. Huwag kang makialam. Ayoko diyang piliin. Ito na. Ano yun? Hindi ito totoo. Paano nangyari ito? Si Elder Green ay pumili pala ng walang kwentang jade. Imposible. Hindi ito totoo. Tanggang walang kwenta. Mukhang sa round na ito, tayo ang nanalo. Swertihan lang yan ngayon. Sa susunod, tingnan natin ang panalo mo. Swerte lang ba talaga? Subukan mo ulit. Kaya sa susunod, sino ang mauuna ngayon? Napakabata mo. Wala ka pang alam sa kinakaharap mo. Ang bulag na pagtatasa ng Jade. Nanalo ka. Dahil sa swerte lamang. Subalit, ang pag-ukit ng Jade ay kasanayan ang basehan. Tingnan natin kung paano ka mananalo ngayon. Ako mismo ang makikipagtagisan sa'yo. Matandang Stone, paano ang laban? Ikaw ang magtatakda ng rules. Haha, yan ang magaling. Tara't magkaribal sa pag-ukit. Ang unang makakagawa ng figurang Jade. Ang siyang panalo. Ilang dekada ko nang pinag-aralan ng pag-ukit ng Jade. Nakakagawa na ako ng libu-libong disenyo. Hamon mo pa ako? Kahit pa isang kamay ko lang gamitin, di ka pa rin mananalo. Gaya ng gusto mo, Matandang Stone, magsimula na tayo. Anong ginagawa niya? Bakit niya itinapon ng Jade? Ano pa ba? Ang pagkukit ng Jade ay di umaasa sa swerte. Alam niyang talo na siya, kaya nagwala na lang at itinapon ng Jade. Matandang Stone. Ito ang aking gawa. Ikaw, napakagaling. Parang Diyos ka. Si Elder Stone ay nagmumura. Ikaw, tunay kang makapangyarihang Diyos. Bakit siya nagsasalita nang hindi tapos? Binata, ang kasanayang ipinakita mo, ang celestial carving technique, ay tunay na banal, isang banal na kasanayan. Ako, ngayon, talo na ako, nang walang pagsisisi. Paalam na sa'yo. Ethan, ang mga nakakagulat mong dala sa akin ay walang katapusan. Victor, sa round na ito, sinuwerte ako't nanalo muli. 2 round na lang. Sige, ikaw na. Manalo ka hanggat gusto mo. Kahit gaano karami ang manalo ka, ngayong araw, hindi ka alis sa baryong ito. Para sa susunod na round, sino naman ang kalaban? Ako na, maamon ako sa binata, sa isang paligsahan. Sa 5 mangkok na ito, may 5 pirasong jade. Iba't ibang halaga. Gamit lang ng maliit na martilyo sa pagtunog sa mangkok o mesa, gamit ang oral jade appraisal. Ang makapili ng jade na may pinakamataas na halaga ang mananalo. Sabay na magsisimula ang dalawa. Elder Chen. Taos puso kong paghingi ng tawad. Ito na talaga. Top quality na red jadate ito. Mukhang may talino talaga. Yung binatang dala ni Clara. Dayan ito.
Nagdaya ka? Hindi valid ang round na to. Binata Sterling. Aminado ako, natalo ako. Ang galing ng binatang ito ay higit pa sa akin. Buong puso kong tinatanggap ang pagkatalo. Nahihiya na akong manatili dito. Paalam na sa inyong lahat. Para sa susunod na round, matandang gun, kailangan pa bang labanan? Bakit hindi pa labanan? Hindi ako makapaniwala, matatalo mo kaming lahat. Ginoong Sterling. Wala nang saysay ang paglaban pa. Hindi na kailangang maglaban. Kaming apat na masters sa Viridian ay magkakasintigas ang loob. Walang sino man ang magpapatalo. Pero ngayon, ang binatang ito, nakapagpatalo sa tatlo sa amin, ako'y talagang natalo. Wala nang silbi ang maglaban pa. Paalam na sa inyo. Walang kwentang tao. Susuko ng hindi lumalaban sa buong Viridian. Wala ka ng pwesto. Makinig ka, Victor. Tungkol sa kompetisyon. Ako ang nanalo. Aminado ako. Ikaw ang nanalo ng laban. Pero sa paggawa nito, wawakasan ka rin. Ang pamilyang Sterling ninyo ay napakawalang tiwala. Ikaw pa ang magsasalita ng pagkakatiwala. Hindi ako tumutupad sa pangako sapat. Pagkatapos ngayon, papatayin ko kayong dalawa. Hulihin sila. Anong ginagawa ninyo? Ako ang pinakamakapangyarihang binata sa Viridian. Huwag mong akong hawakan. Magdaramay kayo rito. Victor, makinig kang mabuti at tandaan mo ito. Ako si Ethan Miller. Hindi ako laruan lamang. Mapapahamak ka. Tandaan mo ito. Manatili ka sa Viridian City at mamatay kang parang aso. Ako ay naging pabaya. Nakataka siya. Nahalata kita, ginulat mo lang siya. Ayos lang. Ayaw ko rin namang masira ang relasyon sa pamilyang Sterling. Umalis na tayo. Uwi na tayo. Madaling natakot. Di ko inasahan. Umalis na tayo ngayon. Itay, kailangan mong patayin si Ethan Miller. Papagsamain siya ng kahabag-habag. Anak ko, huwag kang mag-alala. Sa Viridian City, ang sino mang lalapastangan sa pamilyang Sterling ay tiyak na mamamatay. Subalit itong si Ethan Miller, ang nag-iisang humarap sa labanan ng mga bato, ay talagang tinalo. 3 sa 4 na masters ng Viridian. Pinauwi pa niya si Philip Gunn, ang hilagang master, nang walang pakikipaglaban. Ito. Totoo nga ba ito? Kahit ayaw ko man aminin, ang kakayahan nitong si Ethan Miller sa labanan ng mga bato ay tunay na kahanga-hanga, lalo na ang teknik na Celestial Carving. Parang di gawa ng tao, ang Celestial Carving. Sige, mauna ka na sa mga gawain mo. Naiintindihan ko. Sige, Itay. Pakisabi kay Mr. Sato na pumunta rito. Ang pamilyang Miller. Kayong mga ito'y talagang parang maltong hindi mawala-wala. Ginoong Miller. Ikaw ba ang hinahanap? Ang pamilyang Sterling. Si Richard Sterling. Si Victor Sterling ang aking anak. Pinaratangan mo ang kabataan. Ngayon ang matatanda na ang humaharap. Paghihiganti ba ang pakay? Ngayon, hindi kami nandito para gumanti. Narito kami upang makipagtagisan kay Ginoong Miller sa isang laban. Pagtitimbangan ng kakayahan. Anong uri ng labanan? Ayon sa aking anak, sa isang labanang bato, kanyang tinalo ang 4 na dalubhasa ng Viridian at nagwagi ng walang katulong. Kahanga-hanga para sa isang binata. Ito si Ginoong Kato Sato ng Imperyong Crimson Blossom. Isa ring dalubhasa sa pagtatagis ng bato. Nabalitaan niya ang iyong mga nagawa, Ginoong Miller. Kaya nais kanyang haminin. Hindi ako tumatanggap ng hamon. Mabuti pang umalis na kayo. Ang duwag ay mananatiling duwag. Sandali, huwag munang umalis. Tungkol sa hamong ito, tinatanggap ko ito. Kapag tinanggap mo na ang laban, matitiyak ko na ang iyong pagkatao. Ginoong Miller, may isa pang kondisyon. Anong kondisyon? Kapag ikaw ay nabigo, sa amin mapupunta ang minahan ng Jade ng Greenhaven. Paano kung hindi ako pumayat? Hindi ko ikinahihiya na sabihin. Hindi ako, ang mga Sterling, ang may gustong kunin ang minahan ng Jade, kundi ang dakilang Imperyong Crimson Blossom. Ang sino mang humadlang sa imperyo, kahit sino pa man, ay mawawala. Kaya, ang pamilyang Sterling ay naging tauhan na ng Imperyong Crimson Blossom. Kaya pala ang baho mo, amoy kataksilan. Huwag mong kalimutan, sa ating sariling lupain tayo. Batugan ka. Diretso na tayo sa usapan. Kung matalo ka, amin na ang minahan ng Jade. Kung ako ang manalo, aalis na ang pamilyang Sterling, at hindi na kayo gagambalain. Ethan, alam kong magaling ka sa labanang pang Jade. Pero si Kaito Sato, tauhan niya, hindi basta-basta kalaban. Kaito Sato? Sino iyon? Hindi ko kilala yan. Wala yan sa kalingkingan ko.
Mga tao ng bansang ito, hindi pa kayo nagwawagi mayabang na. Sa inyong bansa, tanging si Jade Dragon King lang ng pamilyang Miller ang nakakatalo sa aming mga taga Crimson Blossom sa Feng Shui at laban ng pang Jade. Sayang, patay na siya. Yung Dragon King na sinasabi mo, paano siya namatay? Bakit hindi ko kilala ang taong to sa mundo ng Jade Dwelling? Magtapat na ako, yung Dragon King na yon. Amin mismo siyang pinatay. Hahaha. Kasalanan nila yan. Kung bakit sila namatay sa kamay ni Sato. Kung ganun, ibig sabihin, ang pagkamatay ng mga magulang ko ay dahil sa dalawang taong to. Nang ahas kang paluin ako? Hindi lang paluin, kundi babaliin kita. Grabe ang kapal ng mukha mo. Walang katulad na kay Abangan, Ethan Miller. Nang ahas mong paluin si GK Tosato, labanan mo ang pamilyang Sterling. Hulihin ninyo siya. Teka, tigil. Ako na ang bahala dito. Ipakita natin ang lakas ng Imperyong Crimson Blossom. Opo, Ginoong Sato. Ikaw? Talaga? Subukan mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Tigilan na ninyo yan. Audrey, mahal. Audrey, anong ginagawa mo rito? Nasa panganib si Ethan, kaya natural, ako'y dumating upang ipagtanggol siya. Kayong lahat, habang nakatayo ako rito, hindi nyo magagalang si Ethan. Binibini, ano kaya kung ngayon, ay ipipilit kong galitin siya? Anong gagawin mo tungkol dito? Mga tao ng Crimson Blossom Empire, kung gagalitin nyo si Ethan Miller, ako rin ang gigalitin nyo, at hindi ako basta-basta Alam nyo ba kung sino ako? Hindi karaniwan ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. Ano ba ang tunay mong pagkatao? Makinig kayong lahat, ako ang anak ng CEO ng Apex Capital. Kung sino man sa inyo ang manggahiz, daranas kayo ng kapalit. Apex Capital ba ito? Ang pandaigdigang kapangyarihan kumokontrol sa isa-katlo ng mundo. Kung totoo ang sinabi ni hindi sila magwawala. Walang saysay ang presensya ni Audrey. Ang mga taong ito mula sa Crimson Blossom. Hindi ko sila pinapansin. Ethan, mabait akong tumulong, ngunit hindi mo ito pinapahalagahan. Galit na ako ngayon. Audrey, pinahahalagahan ko ito. Salamat. Ethan, kasalanan ko itong lahat. Hindi lang ako nakakatulong. Ako pa ang naging problema. Clara, mahal ko. Tama na, hindi ito ang lugar para maglandihan kayong dalawa. Binibini, nabalitaan kong ang mga opisyal ng Apex Capital ay may hawak na Jade Token. Mayroon ka ba nito? Ito ba ang tinutukoy mo? Siya pala ang tunay na tagapagmana ng Apex Capital. Ngayon, pakiusap, hahayaan mo na ba ako alisin sila? Ang ekonomiya ng Crimson Blossom Empire ay kontrolado ng Apex Capital. Hindi ko siya maaaring gambalain. Kagalang-galang na ginang. Siyempre maaari mong kunin si Ethan Miller at ang kanyang kasamahan. Subalit, kanina lamang, si Ethan Miller ay pumayag sa batong labanan sa akin. Hindi pa nag-uumpisa ang laban. Napaka-kuward. Ano ang sinabi mo? Mga taga Crimson Blossom, tahimik. Ethan, sasabak ka talaga sa laban sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito usapin ng samahan, kundi pati pamilyang paghihiganti. Hindi na ito simpleng labanan ng bato. Lumaban na tayo. Sige, yamang ikaw mismo ang humihingi ng kamatayan. Magsimula na tayo. Maglalaban tayo. Sa oras ng pagsisindi ng insenso, ang may pinakamaraming nabiyak na bato ang mananalo. Paano kung magkapareho ang bilang ng mga nabiyak na bato? Kung magkasing bilang, huhusgahan namin batay sa kalidad ng nahugot na hilaw na jade. Kaya ang ibig sabihin, subok ito hindi lang sa bilis at kakayahang magbiyak ng bato, kundi pati sa matalas na mata. Exact, Ethan Miller. Mas mabuting sumuko ka na ngayon. Ito ang espesyalidad ni GK Tosato. Walang duda, hindi mo siya matatalo. Kung espesyalidad niya ito, lalo kung dapat manalo. Sige na nga, magsimula na ang opisyal na laban. Opo, G Sato, ipasok ang mga ito. Dalhin ang 2 kahon ng hilaw na jade dito sa itaas. Narito ang mga batong ito. Ikaw ang unang pumili. Huwag kang magpapakumbaba. Ikaw naman ang sumunod. Hindi na kailangan pumili. Lahat ng mga batong ito, akin na lahat ito. Hindi ako sang-ayon. Hindi ito patas. Mas marami ang hilaw na bato ni Crimson Blossom kaysa kay Ethan. Hain patas? May tuntunin ba tayo na dapat pareho ang dami ng materyales ng lahat? Yamang wala naman. Anong hindi patas dito? Nag-iinarte ka. Audrey, hindi naman sinabi ng tuntunin na dapat pareho ang dami. At saka, hinayaan ni Ethan. Sila ang unang pumili at nagsimula na ang laban. Ethan Miller, nais kong makita kung paano mo tatalunin si GK Tosato. Ang bilis ay hindi nangangahulugan ng tagumpay. Ang dami ng bilang ay hindi panalo. Bilis at dami ang susi sa tagumpay. Siya, nagawa niya, sa oras ng pagsunog ng insenso, naputulin ang lahat ng bato. Nakita mo ba yon, Ethan Miller? Ethan Miller, ito ang kakayahan ni GK Tosato. Magpasuko ka na lamang. Clara Davis. Hindi matatalo si Ethan, di ba? 2 piraso ng sandstone ang naputol ni Kaito Sato. May pag-asa pa si Ethan.
Tama, basta't makapagputol si Ethan ng jade na katulad ng sa kanya, magiging pantay ang bilang. Si G. Kato Sato ay nakatagpo pa ng walang kwentang sandstone. Paano masisiguro ni Ethan Miller na ang kanyang mga hilaw na materyales ay hindi mawawala ng halaga? Dahil mas magaling ako sa kanya. Ano? Nakapagpakita siya ng jade sa lahat ng mga ito. Imposible. Talagang imposible. Paano kayang si Ethan Miller, sa takdang oras na ibinigay, naputol lahat ng hilaw na jade, at lahat ay may laman na jade? Anong imposible dito? Natalo ka na. Sino nagsabing natalo ako? Kahit nagpakita siya ng jade sa lahat, ang jade na hiniwa namin, ay pareho lang ng dami. Tama. Kung gusto mong manalo laban, kay G. Sato, kailangan mo ring daijin siya, sa halaga ng jade, saka lang. Ethan Miller, nagawa mo, sa takdang oras, putulin ng mga hilaw na jade. Talagang mayroon ka, ng kakayahang makipagkumpetensya sa akin. Pero sa huli, hindi mo ako matatalo. Kayong mga tao sa bansang ito, sa wakas ay matatalo sa amin, mga tao ng imperyo ng pulang bulaklak. Makinig kayo, mga taga-imperyo ng pulang bulaklak. Bakit hindi niyo buksan ang inyong mga mata at tingnan mabuti ang itsura ng bato na aking hinati? Sa kanyo pag-usapan kung tayo ay may pag-asang manalo at kung talagang mananalo tayo mga tao ng bansang ito. Ethan Miller, ang mga hilaw na materyales mo ay mga pinili at itinapon ni G. Sato. Hindi na kailangan tignan ni G. Sato para malaman na mas magaling siya sa'yo. Kung ganun, kung kulang ang husay ni Isato, ano ang masasabi mo dyan? Imposible. Si G. Sato ay dalubhasa sa industriya ng jade. Hindi siya maaaring magkamali. Ano kayo ng susunod? Paano naman itong Imperial Green Jade? Ano ba yan? Nakuha, nakaputol siya. Imperial na berdeng jade. Imperial na berdeng jade, ang hiyas na ito ay nagkakahalaga ng $50 milyon. Sabi ko na nga ba, hindi kailanman matatalo si Ethan. Mga mamamayan ng pulang bulaklak imperyo. Ang batong aking hinawi ay nagkakahalaga ng $80 milyon. Ang kaunting baton niyo, 10 milyon lang ang kabuang halaga. Bata, kung may bayag ka, makipagkumpetensya ka uli, tama siya. Sinasadyang pinagbigyan. Lamang kayo ni G. Sato. Ethan Miller, kung matapang ka talaga, makipagsabayan ka kay G. Sato. Ngayon ulit, Kayong mga taga-pulang bulaklak imperyo, Victor, napakawalang hiyap, ang sabi mo'y sinadyang panalo siya. Wala akong nakitang ganun. Victor, Yusato, sumunod kayo sa patakaran ng paligsahan. ang hamon ay kay Ethan, hindi sa bilang ng laban. Habang ayaw naming aminin, hindi pa totoong panalo si Ethan. Salbaha ka. Richard Sterling, ganun din ba ang palagay mo? Oo, tama nga si Victor. Nang magsalita si G. Sato kanina, sa pagpapaliwanag ng patakaran, hindi niya binanggit ang bilang ng laban. Sige, kung ganun. Sumang-ayon tayo sa panibagong pustahan. Ngunit ngayon, mas mataas ang pusta kaysa dati. Ganun ba? Anong karagdagang kondisyon? Kung ako ang manalo, ang kapalit ay ang buhay mo. HMPH. Sige, papayag ako. Kung ako ang manalo, luluhod ka at kusang papatayin ng sarili. Kaya ngayon, sabihin mo, ano ang panibagong pusta? Para sa susunod na laban, maglalaban kami kung sino, sa loob ng 1 minuto, ang makakaupit ng kumpletong dragon sa loob ng 1 minuto. Walang problema. May magdala nga rito. Dalhan nyo sila ng jade. Sige, ayos lang. Magsimula na ang paligsahan sa pag-ukit. Ethan Miller, anong teknik ba ito sa pag-ukit? Halatang walang karanasan. Kung ikukumpara sa galing ni G. Sato, napakaliit nito. Ano ba ang sinasabi mo? Ang pagkakaukit ni Ethan ay 1000 beses na mas maganda kaysa sa lalaking mula sa Crimson Blossom Empire. Kahit hindi maganda, si Yusato ay natalo na kay Ethan Miller dati. Seryoso ba kayong lahat? Tapos na akong mag-ukit. Ito'y isang dragon. Ang maingat na pagkakaukit ni G. Sato ay walang kapintasan. Ang dragon ni G. Sato, para akong nakakita ng tunay na dragon. Mahusay talaga ang kanyang pagkakaukit. Ethan Miller, talo ka na. Hindi pa. Ang tunay na nanalo ay ako. Ang inukit na dragon ni Ethan. Mayroon itong aura na nagpaparamdam sa akin na sambahin ito. Eksakto. Kung ang dragon ni Gisato ay isang banal na rebulto ng dragon, ang dragon na inukit ni Ethan ay may kaluluwa, isang makalangit na dragon na umaakyat sa kalangitan. Paano ito nangyari? Paano kayang inukit ni Ethan Miller ang isang makalangit na dragon? Parang totoong dragon. Isang makalangit na dragon na tila lumilipad. Ang ganitong husay sa pag-ukit ay nangangailangan ng dekadang pagsasanay para makamit. Makinig kayong mga taga Crimson Blossom Empire. May lakas pa ba kayong hamunin ako? Yusato, kahit paulit-ulit tayong magtungali, wala nang pag-asang manalo dahil hindi kami matatalo kailanman. Tama nga. Sa tingin nyo ba talaga ay natalo ako? Akala nyo ba natalo ang aming Crimson Blossom Empire? Kayo ang talo. Si Isato nga, hindi ba?
Sinubukan niyo ba kaming patahimikin? Matalino. Kapag pinatay ko kayong lahat, hindi ako ang talo. Hindi natatalo si Kaito Sato. Hindi ako natatalo. At ang Crimson Blossom Empire ay hindi natatalo. Victor, utos ko sa'yo, kumilos ka na, at patayin sila. Opo, G. Sato. Lahat kayo, huwag mag-atubili, sumugod at umatake. Dapat kayong tumigil. Mga handal na ng gambala, sa pamilya ko, hindi kayo makakatakas. Binibini, kapag namatay ka na, iisipin ng pamilya mo. Na anak ng punong bayan ng Greenhaven, ang pumatay sa inyong lahat, ang dahilan ay simple, dahil sa isang lalaki. Anong lakas ng loob nyo? Anong dapat kong katakutin? Atakehin sila. Mga taga Crimson Blossom. Matalino ang plano ninyo. Sayang lang at ang mga tauhan ninyo ay napakadaling talunin. Kaya ngayon sabihin mo, paano kita papatayin? Hindi ko inakala, hindi, nasa maliit na nayo na ito. May ganitong dalubhasa. Ethan Miller. Nababaliw ka na ba? Si G. Sato, ang itinalagang cultural ambassador ng Crimson Blossom Jade Corporation. Hawak niya kalahati ng Jade Exchange. Resources sa Viridian City. Saktan mo siya, wala ka na sa sarili mo. Tama siya, Ethan Miller. Kung papatayin mo si G. Sato, nagpapakasakit ka ba para ipamahagi ang kapalaran nating lahat? Walang katapusang kalokohan. Ethan Miller, kung papatayin mo ako ngayon, pag pinatay mo ako, magsisisi ka. Ang mga taga Crimson Blossom Empire ay tunay na hamak. Sila ang nagsimula ng away, ngayong natatalo, at hindi na makapanat ng babanat na lang ng pananakot. Swerte ka ngayon. Tara na, bilisan. Sato, hintayin mo ako. Kung palalayasin kita ng ganito, pagsisisihan ko habang buhay. Ikaw, walang galang na god. Ethan Miller. Naglakas loob kang paslangin, si G. Sato. May sayad ka sa utak. Ngayon. Ikaw naman ang turno. Ngayon. Ikaw na ang sunod. Ang pamilyang Sterling, nakialyansa sa imperyo ng Crimson Blossom. Ang inyong kahiyahiyang mga gawa, nakakasira sa aming mga tao, nagpapahamak sa bansa. Hindi ba kayo nasisiyahan sa pagiging utusan ng imperyo ng Crimson Blossom? Ngayon, ipararamdam ko sa inyo na magdudulot kayo ng matinding kaparusahan. Tatay, tulungan niyo po ako. Ethan Miller, hintay. Kung papatayin mo ang anak ko, papatayin ko si Clara Davis. Anong lakas ng loob mo? Ha? Hindi. Tigil na. Ethan, wag mo akong intindihin, patayin mo na. Tingnan natin kung di ako maglakas loob. Ethan Miller, huling babala ko sa'yo. Pakawalan mo ang anak ko. Sige, kung ganon. Bibilang ako hanggang 3. Pakakawalan namin ang mga bihan. 1, 2, 3. Naku po. Clara, ayos ka lang. Tatay, anak, okay ka lang? Okay lang ako. Ikaw, kamusta ka? Ayos lang ako. Talagang ayos ako. Tatay. Mahal kong tatay. Tatay. Ama. Tatay, pakiusap. Ikaw, magsabi ka. Tatay, hindi ko ito kasalanan. Ikaw mismo ang nagturo nito sa akin. Sinabi mo sa akin na, ang sarili kong buhay lang ang importante. Tatay, gusto ko lang mabuhay. Gusto ko lang mabuhay. Si Ethan Miller ito. Si Ethan Miller ang pumatay sa'yo. Tatay. Ethan Miller. Victor, kayang gawin ng tatay mo. Kahit ang pinakamasamang hayop ay nag-aalaga sana. Mas masahol ka pa sa kanya. Ginamit mo siyang kalasa. Ikaw ang pumatay sa kanya. Kalokohan. Ethan Miller. Isa ka lang maliit na mga ngalakal ng Jade. Sino ka para magsermon sa akin? Ha? Ako ang bunsong anak ng pamilyang Sterling. Ako ang numero 1 binata sa Viridian City. Ako ang pinakamagaling na binata sa Viridian City. Mr. Miller, kailangan mo ba ng tulong ko? Huwag mo siyang pansinin. Bawat isa ay may sariling karma na haharapin. Hindi siya makakatakas dito. Ethan Miller, hintayin mo lang. Hindi ako titigil hanggat di nakakaganti. JJ'in kita ng pira-piraso. Tandaan mo yan. Ay! Hala! Bakit ako ang tinitingnan nyo? Wala akong nalalaman. CJ, nagluto si Tita Carol ng hapunan. Naghihintay siya sa bahay. Alis na tayo. Ginoong Davis. Clara.
Ang negosyong Jade sa Greenhaven Village, di ko talaga kaya pangasiwaan. Maliit lang ang tindahan kong Jade. Di ko kakayanin ang malaking negosyo. At saka, daang katao ang umaasa dito para mabuhay. Talagang di ko kaya. Naku naman, Ethan, ang mga ginawa mo, usap-usapan na sa buong bayan. Kung magtatago ka sa maliit mong tindahan, bilang maliit na negosyante, tama ba yon? Baka sabihin ng tao na ang Greenhaven Village, di marunong magpahalaga sa talento. Naku po. Isa lang akong tao. Di ko kayang pamahalaan ang buong baryo. Ang mga negosyong Jade dito sa amin, may kasaysayan ng ilang siglo, o kahit papaano ay dekada. Kulang pa ang karanasan ko. Di ko to kakayanin. Ethan, sandali lang. Ethan, kitang-kita ng lahat ang iyong kakayahan. Walang magnanais sumuway sa iyo. At hindi ba't nandito ako? Tutulungan kita. Ayaw maniwala. Tanungin mo sila, handa silang sumunod, di ba? M. Miller, lahat kami ay handa. Tumulong kayong alisin ang mga bully ng Sterling. Nagtiwala kami sa inyo. Mabuti kayo. Manguna na po kayo. M. Miller, kilala na ang inyong mga nagawa sa buong Viridian City. Naiinggit ang mga kapitbayan. Nais namin pamahalaan niyo ang aming negosyong Jade. Sige na po, lahat ay sumasang-ayon. Kayo na ang bahala. Ethan, alam ni Tita Carol ang iniisip mo. Nais niyang kalimutan mo na ang nakaraan at harapin ang kinabukasan. Ngayon, dumating na ang panahon upang kumilos ka na. Ano man ang mangyari, nandito lang si Tita Carol para sumuporta sa iyo. Tama, Ethan. Alam kong magtatagumpay ka. Opo, Mr. Miller. Ang buong industriya ng Jade ay buong suporta sa inyo. Ah, naintindihan. Si Jay. Kung gayon, ako na ang bahala. Pansamantala lang ito. Alam mo naman, ayaw ko sa mga gulo. Kapag kaya na ni Clara na maging independent, isasoli ko sa kanya. Ayos, napakaganda nito. Ang galing. Ngayong naayos na ang lahat, hindi ba dapat pag-usapan na rin ang kasal ninyo ni Clara? Maganda raw ang ikawalo ng susunod na buwan. Tama, mainam ang ikawalo ng susunod na buwan, di ba? Talagang mainam. Ano ba paano ko sasabihin? Ano problema? Ayaw mo ba? Ako ay. Payag ako. Akin si Ethan. Kailangan kong kausapin si tatay para kumpirmahin ang hinala ko. Ethan, kamukhang kamukha mo. Ang napangasawa na ipinakilala ni tatay. Ang henyo sa pagpili ng bato. Ay, ang dating matapang na Clara natin. Ngayon nagpapakipot pala. Ano ba yan? Hindi naman. Masaya lang ako na pakakasalan ko si Ethan. Ang ganda pa naman ng panahon ngayon. Sana walang maging problema. Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka na lang at hintayin mo. Ang gagawang yun na susando sa'yo. Buti na abutan ko. Ang hirap kaya umuwi ng malayo. Napakalayo ng biyahe. Muntik na akong malampasan ng importante. Ethan, hintayin mo ako. Nako, Audrey, nakauwi ka na. Sakto sa oras na pagsundo ni Ethan kay Clara para sa kasal. Ethan, nasaan na siya? Gusto ko munang makita siya. Nasa Jade Haven Studio siya. Malamang papunta na siya sa bahay ng mga Davis para sa kasal. Ethan, hintayin mo talaga ako. Salamat ha. Sandali lang. Sarah, hi. Ikakasal lang naman ako. Hindi naman kailangan ng ganitong estilo, di ba? Paano kung hindi? Sikat ka na ngayon sa Jade Industry ng Viridian City. Paano kung may man-ira sa kasal nyo? Hindi naman siguro mangyayari yon. Ethan, mahal kong anak. Audrey, ikaw pala, bakit ka nandito? Akala ko bumalik ka na sa Hilaga. Sakto ang dating mo. Bumalik ka ngayon, sakto sa aking kasal. Ethan, hindi ka pwedeng pakasal kay Clara Davis. Audrey, huwag kang maglokohan. Hindi ako nagbibiro. Tinakasan ko ang arranged marriage at pumunta rito. At dito ko nakilala si Ethan. At umibig. Kumpirma na ito ng aking ama. Ikaw ang aking nobyo. Alam mo ba kung gaano ako kasaya nang mabalitaan ko ito? Hi, sandali lang. Ano ang sinabi mo? Ako ang nobyo mo. Bakit hindi ko alam? Si Ethan Miller ang nobyo ni Audrey. Impossible. Sasabihin ko agad kay Miss Davis. Miss Davis, may problema, Miss Davis. Ano ang nangyari? Dahan-dahan lang, ano ba? Ano nang nangyari? Hinadlangan ni Audrey si A. Miller. Sabi niya fiance niya. Ano? Tingnan natin. Hinay-hinay. Huwag kang magmadali. Ethan, ako lang ang pakakasalan mo. Audrey, hayaan mong magpaliwanag. Ethan, ano nang problema? Ang tagal kong naghintay. Clara, hindi ko ginusto. May bigla ang nangyari. Audrey, alam kong gusto mo si Ethan. Pero ikakasal na kami. At saka, kami ni Ethan ay tunay ng mag-asawa. Sinasabi ko sa'yo, walang makakakuha sa kanya. HMPH. Wala akong pakialam dyan. Siyempre, nobyo ko siya. Gagawin ko siyang tunay na asawa ko. Akin siya. Akin.